Hindi kita mahal, hindi kita minahal. Ginamit lang kita para makuha ang lupa ng lola mo. Tumunog sa tenga ko ang mga salitang iyon na para bang isang malakas na kulog sa gitna ng maaliwalas na gabi. Naramdaman kong tumigil ang mundo sa pagkilos. Ang mga ngiti, ang mga ilaw, ang musika ng 3 taon ng kasal lahat ay biglang naging isang malaking kasinungalingan. Nanigas ang buong katawan ko. Hindi ako makagalaw, hindi makahinga, hindi makapagsalita. Ang mga mata ko ay nakatitig kay Dominic, ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking pinagtiisan ko ng lahat. Habang nakangiti siya sa harap ng lahat ng bisita sa ika-3 anibersaryo ng aming kasal. Ano? Dominic? Nanginginig ang boses ko, halos hindi ko makilala ang sarili kong tinig. Anong sinasabi mo? Hinarap niya ako ng buo, at sa unang pagkakataon nakita ko ang lamig sa kanyang mga mata. Hindi ito ang lalaking minahal ko. Hindi ito ang lalaking umakbay sa akin nung una tayong magkita. 3 taon, Mariel. 3 taon akong nagpanggap na mahal kita. Malinaw at walang kahit anong pagsisisi sa kanyang boses. Ang totoo, ginamit lang kita para makuha ang titulo ng lupa ng lola mo. At ngayong nakuha ko na, wala nang dahilan para magpatuloy pa tayo. Naramdaman kong mayumod ang tuhod ko. Ang lupang ipinamana sa akin ni Lola Ising, ang tanging alaala na natira sa kanya. Ang lupang sinabi kong ibibigay sa aming magiging anak. Ang lupang pinaghirapang bilhin ng lola ko sa loob ng maraming taon. Pero ang anak natin, hinawakan ko ang aking tiyan, ramdam ang pagtibok ng puso ko sa bawat segundo. May anak tayo, Dominic, buntis ako. Oo, yan nga pala, putol niya, at ang ngiti niya ay naging mas malawak. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. May anak na rin ako kay Jasmine. At siya ang babaeng dapat kong pakasalan, hindi ikaw. Para akong sinampal, paulit-ulit. Ang bawat salita niya ay isang dagok na nagpapabagsak sa akin. Naramdaman kong may mainit na likido sa aking mga mataluha na hindi ko mapigilan. 3 taon. 3 taon kong tiniis ang lahat. Ang mga sulyap ng kanyang ina, ang mga masasakit na salita ng kanyang kapatid, ang pagtrato sa akin na parang walang kwenta. At lahat ng iyon ay para sa isang lalaking hindi naman talaga ako minahal. Nilingon ko ang paligid. Ang hapagkainan, ang mga dekorasyon, ang mga bisitang nakatingin sa akin na may halo ng awa at paghusga. Dito sa mansyong ito sa loob ng 3 taon, ako ang taga-serve ng pagkain, ang tagalinis ng bahay, ang taga-ayos ng mga gamit ng pamilyang Alcantara. Hindi ako asawa, isa lang akong kasambahay na may titulo. Bubuti na lang at nahimasmasan ka na, anak. Narinig kong sabi ni Doña Regina habang nakatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pumapalakpak. Buti na lang at nakita mo na ang totoong ugali ng babaeng yan. Isang oportunista lang siya. Hindi siya bagay sa pamilya natin. Regina, tama na. Narinig kong bulong ng isang bisita, pero hindi ito nakaabot sa akin. Ang mundo ko ay umiikot. Ang lahat ng pinaghirapan kong itayo sa loob ng 3 taon, ang pagsasama, ang pangarap, ang pagmamahal, ay gumuguho sa harap mismo ng aking mga mata. Eto na ang papel, sabi ni Doña Regina habang inilalapag ang isang dokumento sa mesa. Ang deed of waiver. Pipirmahan mo ito para i-renounce ang lahat ng karapatan mo sa ari-arian ng mga Alcantara. At syempre ang lupa ng lola mo. Ano? Hindi ako makapaniwala. Ang lupa, naibenta ko na, nakangiting sabi ni Dominic. Noong nakaraang linggo, kita na ang pera at wala ka ng karapatan dito. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan yan para maging malinis ang lahat. Naramdaman kong may humila sa akin pabalik. Si Christina, ang hipag ko, ay nakatayo sa gilid habang nakaangat ang cellphone, nire-record ang lahat ng nangyayari. Ito na ang magandang content, narinig kong bulong niya. Kailangan kong i-post too. Hindi ko kaya. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinukuha ang ballpen. Hindi ko mabasa ang mga nakasulat sa papel, masyadong malabo ang mga mata ko sa luha. Pero ano pang magagawa ko? Wala akong pera, wala akong bahay, wala akong kakampi. Ang tanging pamilya ko ay si Lola Ising at wala na siyang magagawa para sa akin. Pirmahan mo na, Mariel, Maring sabi ni Dominic. Huwag mo nang patagalin pa. Masakit na tapusin na natin. Sa gitna ng aking pagkalito, naramdaman kong may kumalabit sa akin. Isang matandang babae, ang kaibigan ni Lola Ising, na inimbitahan ko, ang nagsalita ng pabulong. Anak, huwag mong pirmahan yon, basahin mo muna.
Walang pakialam, putol ni Doña Regina. Pipirmahan niya yan ngayon na. Tumingin ako sa paligid. Ang mga bisitang nakatingin, ang pamilyang nakangiti, ang lalaking sumira sa akin. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko, ang kawalan ng pag-asa. Ang pakiramdam na wala na akong kahit anong dahilan para lumaban. Pumirma ako. Ang bawat letra ng pangalan ko ay parang punyal na tumutusok sa puso ko. Nang matapos ako, dahan-dahang kinuha ni Dominic ang papel, tiningnan ito at ngumiti. Magaling, ngayon ligtas na ang lahat. Pero bakit? Naramdaman kong bumigat ang aking tiyan. Bakit mo ginawa to sa akin? Ano bang ginawa kong mali? Wala kang ginawang mali, Mariel. Sabi niya, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang totoong itsura ng kanyang mukha. Walang maskara, walang pagpapanggap. Mali ka lang na pinili kong pakasalan. Dapat si Jasmine na lang. At ang lupa, hindi ko mapigilang magtanong. Ang lupa ng lola ko, naibenta ko na nga ulit niya. Sa halagang 10 milyon, sapat na yon para sa bagong buhay namin ni Jasmine at ng anak namin. 10 milyon? Ang lupang pinaghirapan ni Lola Ising sa loob ng 40 taon, ipinagbili niya sa halagang 10 milyon para sa isang babaeng hindi ko kilala. Naramdaman kong may bumitaw sa akin. Hindi ko alam kung ang sakit ba ang nagtulak sa akin o ang galit. Pero bago ko pa man mapigilan, nilingon ko ang lahat, ang pamilyang Alcantara, ang mga bisita, ang babaeng nakangiti sa gilid, at tumakbo ako. Teka Mariel, narinig kong sigaw ni Dominic pero hindi na ako lumingon. Tumakbo ako ng tumakbo. Ang takong ng aking sapatos ay sumasayaw sa sahig ng mansyon, ang damit kong pula ay humahagod sa mga pinto. Ang mga luha ko ay bumubuhos na parang walang katapusan. Nang makalabas ako ng gate, naramdaman ko ang malamig na ulan na humahampas sa aking mukha. Walang payong, walang sasakyan, walang lugar na pupuntahan. Anong gagawin ko? Bulong ko sa sarili habang naglalakad sa gitna ng kalsada. Saan ako pupunta? Wala na akong bahay, wala na akong lupa, wala na akong asawa, wala na akong anak. Naramdaman kong manghina ang aking mga tuhod. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak, binabasa ang aking buhok, ang aking damit, ang aking kaluluwa. Nang maramdaman kong mawawalan na ako ng malay, may narinig akong tunog ng makina. Isang sasakyan na huminto sa harapan ko. Itinaas ko ang aking ulo. Isang itim na sasakyan, mamahalin at makintab, ang huminto sa harap mismo ng aking paanan. Ang bintana ay dahan-dahang bumaba at sa loob nito nakita ko ang isang mukha. Isang mukhang familiar na familiar. Isang mukhang katulad ng akin, ngunit may maikling buhok, matatalim na mata, at isang ngiting malamig at tiwala. Sumakay ka na, kapatid, sabi ng babae, at naramdaman kong tumibok ang puso ko ng malakas. Matagal na kitang hinihintay. Maupo ka, Mariel, kailangan nating mag-usap. Sabi ng babaeng kambal ko habang inaayos ang laylayan ng kanyang mamahaling damit. Nanginginig pa rin ako. Ang buhok ko ay basang-basa, ang damit kong pula ay punit sa gilid, at ang puso ko ay parang may humihigpit na bakal. Nasa loob ako ng isang itim na sasakyan na mas malaki pa sa kwarto ko sa mansyon ng mga Alcantara. Ang babaeng nasa harapan ko, ang babaeng mukhang ako, ay nakaupo ng tuwid parang reyna sa trono. Saan mo ako dadalhin? Halos pabulong kong tanong. Sa bahay ko, sagot niya, at ang boses niya ay kalmado. Sa totoong bahay ko. Pero sino ka? Naramdaman kong may tumutulo pang luha sa pisngi ko. Bakit ka kamukhang kamukha ko? Bakit mo ako tinawag na kapatid? Hindi siya sumagot. Sa halip, hinawakan niya ang braso ko, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang palad. Parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko, isang koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Doon ko sasabihin sa iyo ang lahat, sabi niya. Pero ngayon kailangan mong magpahinga. Mukhang hindi ka na makatayo. Totoo iyon. Naramdaman kong sumasabay ang buong mundo sa paggalaw ng sasakyan. Ang mga mata ko ay unti-unting nagsasara, at bago pa man ako tuluyang mawalan ng malay, narinig ko ang huling bulong niya. Sige na, Mariel, matulog ka na. Tulog ka na, wala nang makakasakit sa'yo ngayon. Nagturong imulat ko ang aking mga mata. Ang unang pumasok sa isip ko ay ang liwanag. Hindi ang madilim na liwanag ng mansyon ng mga Alcantara, kundi isang malambot, gintong liwanag na sumasala sa malalaking bintana. Ang kisame ay mataas, may mga kristal na ilaw na kumikislap. Ang kama na kinahihigaan ko ay mas malambot pa sa ulap. Sana ako, dahan-dahan akong umupo. Ang aking ulo ay sumasakit pero nakikita ko ang paligid.
Ang kwarto ay malaki, mas malaki pa sa buong bahay ni Lola Ising. May mga mamahaling muebles, mga painting sa dingding, at isang malaking salamin sa sulok. Nang tumayo ako, napansin ko ang isang bagay sa dingding, isang larawan. Isang babae, nakangiti, nakasuot ng puting damit. Ang buhok ay mahaba at kulot. Ang mga mata ay mapupungay. Ako yon. Pero hindi ako yon. Lumapit ako ng dahan-dahan at nang makita ko ang larawan, nang malapitan naramdaman kong tumigil ang pagtibok ng puso ko. Ang babaeng nasa larawan ay may hairstyle na hindi ko pa nagagawa. May suot na alahas na hindi ko pa nakita at nakatayo sa harap ng isang gusali na may pangalan sa likod, Villarreal Corporation. Maganda, di ba? Napalingon ako. Nasa pintuan ng babaeng kambal ko nakasandal sa frame nakasuot ng silk robe. Ang kanyang buhok ay maikli hanggang balikat at ang kanyang mga mata ay may kakaibang liwanag. Ang larawan ko, sabi niya, noong nasa Forbes Park pa ako, 3 taon na ang nakalipas. Pero, nilingon ko ang larawan sa kasya. Pero kamukhang kamukha mo ako. Hindi mo ako kamukha, Mariel, sabi niya at pumasok sa kwarto. Kambal tayo, magkapatid. Ipinanganak tayo sa parehong araw sa parehong sinapupunan. Naramdaman kong manghina ang mga tuhod ko. Umupo ako sa gilid ng kama, hindi makapaniwala. Imposible bulong ko. Wala akong kapatid. Si Lola Ising ang nagpalaki sa akin mag-isa. Wala akong... May kambal kang, putol niya at umupo sa harapan ko. Ako si Miranda, Miranda Villarreal, ang nakatatandang kapatid mo. 15 minuto lang ang tanda ko. Pero nakatatanda pa rin. At hindi mo ako nakilala dahil umalis ako nung 16 na taong gulang tayo. Umalis ka. Paulit-ulit kong sinabi, parang hindi ko maintindihan ang salita. Bakit mo ako iniwan? Nakita kong nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang malamig na maskara ay bahagyang natunaw at sa isang sandali, nakita ko ang isang bagay na malambot sa kanyang mga mata. Iniwan kita. Mahina ang boses niya pero may sakit na nakapaloob. Mariel, hindi kita iniwan. Iniwan ako ng pamilya natin, ng mga taong dapat na nag-alaga sa atin. Anong ibig mong sabihin? Kumuha siya ng isang bagay sa bulsa ng kanyang robe, isang lumang larawan, kupas na at may gusot. Inilapag niya ito sa harapan ko. Tingnan mo, sabi niya. Kinuha ko ang larawan. Sa loob nito nakita ko si Lola Ising, mas bata pa, mas malakas pa na may hawak na 2 sanggol. Sa kanyang kandungan, 2 magkaparehong mukha, 2 magkaparehong ngiti. Ako at ikaw, sabi ni Miranda. 3 buwan pa lang tayo noon, si Lola ang nag-aalaga sa atin habang nagtatrabaho si Nanay. Pero, naramdaman kong may tumutulo na namang luha. Bakit hindi ko alam to? Bakit hindi ko naaalala? Dahil noong mamatay si Nanay noong 16 na taong gulang tayo may nangyari, sabi niya, at ang boses niya ay naging matigas. May mga kamag-anak tayo, mga pinsan ni Nanay, na kunwari ay tutulong sa atin. Pero ang totoo, gusto nila ang mana. Gusto nila ang lupa, ang bahay, ang lahat ng iniwan ni Nanay. At pinaalis ka nila. Hindi nila ako pinaalis, no? Sabi niya, at may mapait na ngiti sa kanyang labi. Tumakas ako, noong gabing malaman kong may plano silang ibenta tayo sa isang mayamang pamilya. Ikaw bilang kasambahay ako, bilang asawa ng matandang negosyante, tumakas ako. Dinala ko ang mga dokumento ng lupa, ang mga papeles ng mana, at umalis ako ng bahay. Hindi mo sinabi sa akin, paano ko sasabihin sa'yo? Ikaw ang bunso. Ikaw ang mahina. Ikaw ang laging may sakit. Sabi niya at naramdaman kong may basag sa kanyang boses. Ayokong madamay ka, ayokong masira ka. Kaya iniwan kita kay Lola Ising, umaasa na doon ka magiging ligtas. Natahimik ako. Ang mga salita niya ay parang martilyo na pumipiga sa dibdib ko. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha, ang parehong mata, ang parehong ilong, ang parehong labi, ang kambal ko, ang kapatid na hindi ko kilala. Pero bakit ka bumalik? Tanong ko. Bakit ngayon? Tumingin siya sa akin ng diretso. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang buong lalim ng kanyang mga mata, ang sakit, ang galit, ang determinasyon. Dahil nakita ko kung paano kanila sinaktan, sabi niya. Sa loob ng 3 taon, pinanood ko ang lahat. Ang kasal mo kay Dominic, ang pagmamaltrato sa iyo ni Doña Regina, ang mga gabing umiiyak ka sa kwarto mo habang si Dominic ay nasa labas kasama ang ibang babae. Naramdaman kong nanigas ang buong katawan ko. Paano mo nalaman? Inutusan ko ang mga tao ko na bantayan ka. Sabi niya, walang pag-aalinlangan.
May mga investigator ako, may mga tao na nag-uulat sa akin araw-araw. Alam ko ang lahat, Mariel. Alam ko ang lahat ng ginawa nila sa'yo. Bakit hindi ka nagpakita? Naramdaman kong may galit na bumubulwak sa akin. Bakit hinayaan mo akong magdusa? Bakit hindi mo ako iniligtas nung sinira nila ako? Lumapit siya sa akin at sa sandaling iyon, nakita ko ang kanyang mga mata na may luha sa unang pagkakataon. Dahil hindi pa handa ang mundo para sa akin, sabi niya, noong umalis ako wala akong pera, walang bahay, walang kakilala. Nagtrabaho ako, natulog sa lansangan, kumain ng mga tira-tira. Tumagal ako ng 5 taon bago ako nakatayo sa sarili kong mga paa. 10 taon bago ako naging kung sino ako ngayon. At Paugen, ngayon mayaman na ako, malakas na ako, at handa na akong ipaglaban ka. Hinawakan niya ang kamay ko. Pero kailangan ko munang malaman, handa ka na bang lumaban? Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang kamay ay mainit, matatag, parang ang tanging bagay na humahawak sa akin sa mundong ito. Hindi ko alam kung paano bulong ko. Hindi ako marunong lumaban. Buong buhay ko tinanggap ko lang ang lahat. Ang sakit, ang kahihiyan, ang pagmamaltrato. Hindi ko alam kung paano. Hindi mo kailangang malaman, putol niya. Kailangan mo lang maniwala sa sarili mo. At ako, maniniwala ako para sa'yo hanggang sa kaya mo nang maniwala sa iyong sarili. Naramdaman kong may humigpit sa dibdib ko. Ang mga luha ay bumuhos, hindi ko na napigilan pa. Niyakap ko siya, at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman kong ligtas ako. Naramdaman kong may nag-aalaga sa akin. Naramdaman kong hindi na ako nag-iisa. Salamat, bulong ko. Salamat sa pagbabalik. Hinawakan niya ako ng mahigpit at naramdaman kong may pumatak na luha sa kanyang pisngi sa pisngi ko dahil kambal kami. Hindi mo kailangang magpasalamat, sabi niya. Kapatid kita. At hindi ko hahayaan na may manakit sa'yo kahit sino pa sila. Ilang oras ang lumipas. Nakaupo kami sa terrace ng kanyang mansyon, ang mansyon ni Miranda na may tanawin ng buong Maynila. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa malayo, parang mga bituin na nahulog sa lupa. May kailangan akong sabihin sa'yo, sabi ni Miranda habang hawak ang isang tasa ng kape. Tungkol kay Dominic. Naramdaman kong tumigas ang puso ko. Ano, hindi lang ang lupa ni Lola ang ibinenta niya, sabi niya, at inilapag ang tasa. Meron pa siyang ibang ginawa, mga bagay na hindi mo alam. Ano ning ibig mong sabihin? Kumuha siya ng isang folder mula sa mesa, makapal puno ng mga dokumento, at inilapag sa harapan ko. Bukas mo, sabi niya. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ang folder. Ang unang nakita ko ay isang kontrata, isang kasunduan sa pagbebenta ng lupa ni Lola Ising. Nakasulat ang pangalan ni Dominic at sa ibaba ang selyo ng isang kumpanya. Anong kumpanya, tanong ko? Ang kumpanya ng mga Alcantaran, sagot ni Miranda. Pero hindi lang yan, tingnan mo pa. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Ang susunod na dokumento ay isang bank statement, isang account na may pangalan ni Dominic na may mga deposito na umaabot sa milyon-milyon. Ang susunod ay isang kasunduan sa pagbebenta ng isang ari-arian, ang bahay ni Lola Ising. Ibinenta niya ang bahay. Naramdaman kong parang may humigpit sa lalamunan ko. Ang bahay na pinaghirapan ni Lola, hindi lang bahay, sabi ni Miranda, at ang boses niya ay malamig. Ibinenta niya ang lahat. Ang lupa, ang bahay, ang negosyo ni Lola, lahat. May utang siyang malaki, Mariel. Milyon-milyon. At para bayaran ito, ibinenta niya ang lahat ng pag-aari ninyo. Pero paano? Nanginginig ang mga kamay ko. Paano niya nagawa to nang hindi ko alam? Dahil pinirmahan mo ang mga dokumento, sabi niya, at may sakit sa kanyang boses. Noong mga gabing inaantok ka, noong mga gabing umiiyak ka, noong mga gabing hindi mo mabasa ang mga papel dahil masyado kang pagod, pinirmahan mo. At ginamit niya iyon laban sa'yo. Naramdaman kong may bumagsak sa loob ko. Ang lahat, ang mga gabing pinipirmahan ko, ang mga papel na hindi ko maintindihan. Ang mga gabing sinasabi ni Dominic na, tiwala ka lang sa akin, lahat ng iyon ay kasinungalingan. May utang siyang 10 milyon sa mga bangko, sabi ni Miranda. At para bayaran ito, ibinenta niya ang lahat. Ngayon wala ka ng bahay, wala ka ng lupa, wala ka ng anuman. Pero ang lupa ni Lola, naramdaman kong may luha na namumuo sa mga mata ko. Ang lupa na pinaghirapan niya sa loob ng 40 taon. Alam ko, sabi ni Miranda at hinawakan ang kamay ko. At alam ko rin na hindi pa dito natatapos ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Tumingin siya sa akin ng diretso. May plano ako, Mariel. Isang plano para mabawi natin ang lahat ng lupa, ang bahay, ang dignidad mo.
pero kailangan ko ang tulong mo. Tulong? Paano ako makakatulong? Wala akong pera, wala akong kapangyarihan, meron kang isang bagay na hindi nila kayang pantayan. Putol niya. Ang katotohanan, alam mo ang mga sikreto nila, nakita mo ang mga ginawa nila. At kung magtutulungan tayo, kaya nating sirain sila. Natahimik ako. Ang mga salita niya ay parang apoy na sumusunog sa aking puso. Ang galit, ang sakit, ang pagkabigo, lahat ng iyon ay nag-aalab sa loob ko. Pero mahal ko pa rin siya. Bulong ko at naramdaman kong may kahihiyan sa aking boses. Kahit na ginawa niya to sa akin, kahit na sinaktan niya ako, may parte pa rin sa akin na, alam ko, sabi ni Miranda, at ang boses niya ay malambot. At hindi kita hinuhusgahan, pero kailangan mong malaman, hindi mo kailangang mahalin siya. Hindi mo kailangang mahalin ako. Kailangan mo lang maniwala sa sarili mo. Tumingin ako sa kanya. Sa kanyang mga mata nakita ko ang isang bagay na hindi ko pa nakita sa sarili ko, ang lakas, ang determination, ang pag-asa. Ano ang plano mo, tanong ko. Ngumiti siya, isang ngiting malamig at tiwala. Una, kailangan mong malaman ang totoo tungkol kay Dominic, sabi niya. Ang totoo tungkol sa kanyang relasyon kay Jasmine. Ang totoo tungkol sa kanyang mga utang. Ang totoo tungkol sa lahat ng ginawa niya sa'yo. And pagkatapos gagawin natin silang magbayad, sabi niya. Hindi sa pamamagitan ng dahas, hindi sa pamamagitan ng galit. Sa pamamagitan ng batas, sa pamamagitan ng pera, sa pamamagitan ng katotohanan. Gagawin natin silang mahulog sa sarili nilang bitag. Naramdaman kong may kakaibang kumikirot sa dibdib ko. Hindi ang sakit na naramdaman ko kanina, kundi isang bagong bagay. Isang bagay na parang pag-asa. Pero paano, tanong ko, paano tayo magsisimula? Bukas, Pop, sabi ni Miranda. Bukas magigising ka bilang isang bagong tao. Isang taong hindi na matatakot. Isang taong handa ng lumaban. Ano ang pangalan ng bagong taong iyon? Ngumiti siya at may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Maria Elena, sabi niya. Ang pangalang binigay sa'yo ni nanay noong ipinanganak ka. Ang pangalang hindi mo nagamit dahil kinuha ito ng mga Alcantara. Ngayon babawiin natin ito. Naramdaman kong may tumibok sa puso ko. Maria Elena. Ang pangalan na hindi ko alam na akin pala. Bukas magigising ka na bilang isang bagong tao. Ulit ni Miranda at inilapag ang isang bagong cellphone sa harapan ko. Handa ka na bang makilala si Maria Elena? Kinuha ko ang cellphone. Ang screen ay madilim, pero sa reflection nito nakita ko ang aking mukha, ang mukha na katulad ng kay Miranda. Ang mukha ng isang babae na hindi ko pa kilala. Maria Elena, bulong ko at naramdaman kong may kakaibang lakas sa mga salitang iyon. Tumingin ako sa salamin sa gilid ng terrace. Sa reflection nakita ko ang isang babae na basag na wasak na walang pag-asa. Pero sa likod ng mga mata niya, may nakita akong kislap, isang kislap na hindi ko alam na nandyan pala. Maria Elena, ulit ko, at sa sandaling iyon, naramdaman kong may nagbago sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi ko alam kung kaya ko bang lumaban. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman kong may dahilan na akong bumangon. Naramdaman kong may dahilan na akong lumaban. Tumayo ka, hindi ka pwedeng mahulog ng ganito kadali. Ang boses ni Miranda ay parang latigo, matalim, malamig, walang awa. Nakaupo ako sa sahig ng malaking dressing room, ang mga kamay ay namamanhid sa sakit ng paulit-ulit na pagbagsak. Ang pulang suede na takong na binigay niya sa akin ay parang instrumento ng pagpapahirap. Hindi ko kaya, hingal kong sabi, ang mga luha ay namumuo sa aking mga mata. Miranda, hindi ko talaga kaya. Kaya mo na. Tugon niya, hindi man lang gumagalaw para tulungan akong tumayo. Kailangan mong matutong tumayo mag-isa, Mariel. Hindi kita kayang buhatin sa buong buhay mo. Tumingin ako sa kanya, ang aking kambal na kapatid. Ang babaeng may parehong mukha ako, pero ibang-iba ang tindig. Nakatayo siya ng tuwid, ang mga balikat ay nakarelax, ang baba ay nakataas. Hindi siya mukhang natatakot sa kahit ano. Paano, tanong ko, ang boses ay basag. Paano mo nagawang maging ganito katatag? Hindi ako pinanganak na ganito. Sagot niya, at sa unang pagkakataon, may lumambot sa kanyang mga mata. Natuto ako sa pamamagitan ng sakit, sa pamamagitan ng pagkakamali, sa pamamagitan ng pagbangon sa tuwing may magpapatumba sa akin. Inilahad niya ang kanyang kamay. Hindi para buhatin ako, kundi para ipakita sa akin na kaya kong abutin ito kung pipiliin ko. Ngayon ka na ang matututo, dagdag niya. Bumangon ka. Tumingin ako sa kanyang kamay. Sa loob ng 3 taon, wala ni isang Alcantara ang nag-abot ng kamay sa akin.
Si Dominic tuwing ako'y nadadapa, ay tatawanan lang ako at sasabihing, ingat ka lagi. Si Doña Regina tuwing ako'y umiiyak ay sasabihing, huwag kang magpakaarte. Si Christina tuwing ako'y nagkakamali, ay ipapahiya ako sa harap ng lahat. Pero si Miranda ang kapatid na hindi ko nakilala, hanggang sa 1 linggo lang ang nakalipas, ay nandito inaabot ang kamay, hindi para iligtas ako, kundi para turuan akong iligtas ang sarili ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay at tumayo sa pagkakataong ito hindi ako natumba. Magaling, sabi niya, at may bahid ng ngiti sa kanyang mga labi. Ngayon ulitin natin, hanggang sa hindi mo na kailangan ng kamay ko. 3 araw akong nag-practice. Hindi lang sa paglalakad ng nakatakong kundi sa lahat ng bagay. Kung paano tumayo, kung paano umupo, kung paano hawakan ang isang baso ng alak, kung paano ngumiti ng hindi mukhang humihingi ng tawad. Hindi ganun, Mariel, sabi ni Miranda sa pang-4 na araw nang muli kong ibababa ang aking tingin habang nag-uusap kami. Tumingin ka sa akin, diretso sa mata. Tumingin ako sa kanya, pero parang may humihila sa aking mga mata pababa. Parang may parte sa akin na natatakot na kung titingin ako, nang diretso makikita nila ang totoo, na ako'y peke, na ako'y mahina, na ako'y si Mariel pa rin ang asawang itinapon ang manugang na kinamumuhian. Anong nakikita mo kapag tumitingin ka sa salamin? Tanong ni Miranda, at parang nabasa niya ang aking isip. Ang isang babaeng nawala, sagot ko ng tapat. Ano ning nakikita ko kapag tumitingin ako sa'yo? Tumaas ang aking kilay. Ano? Ang isang babaeng nakaligtas, sabi niya. Ang isang babaeng may lakas na hindi niya alam na nasa kanya. Ang isang babaeng kaya kong ipagmalaki. Naramdaman kong may kumirot sa aking dibdib, hindi sakit, kundi isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sa loob ng 3 taon, wala ni isang tao ang nagsabi ng ganoon sa akin. Hindi si Dominic, hindi si Lola Ising, hindi kahit ang sarili kong mga kaibigan. Paano mo nasabing tunong ko ang boses ay paos? Dahil kapatid kita, at sagot niya. Dahil alam ko kung gaano katindi ang pinagdaanan mo at nandito ka pa rin. Hindi ka sumuko, hindi ka nagpakamatay, hindi ka nawala. Nandito ka lumalaban kahit na ang lahat ay laban sa'yo. Yan ang kahulugan ng lakas, Mariel. Naramdaman kong may tumulo sa aking pisngi luha, hindi ko alam kung kalian nagsimula. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng kaginhawahan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, may nakakita sa akin ang totoong ako. Ngayon, sabi ni Miranda at inilapag ang isang folder sa mesa. Simulan na natin ang totoong plano. Ang folder ay puno ng mga dokumento, kontrata, kasunduan, financial statements. Pinag-aralan ko ang bawat pahina habang si Miranda ay nagpapaliwanag. Ang kumpanya ng Alcantara ay nasa bingit ng pagbagsak, sabi niya. Si Dominic ay may utang na 15 milyon sa mga bangko. Ang Doña Regina ay nagsangla ng mga alahas para mabayaran ang mga ito. At si Christina ay may sariling problema, mga utang sa kasino na hindi alam ng kanyang ina. Paanong nalaman mo ang lahat ng ito? Tanong ko na mamangha. May mga paraan ako, sagot niya, at may kislap sa kanyang mga mata. Ang importante, alam natin ang kanilang kahinaan at gagamitin natin ito. Paano? Inilabas niya ang isang larawan, isang lalaki. Mga 50 na kangiti, may suot na mamahaling suit. Si Mr. Alvaro Santos, isang negosyante mula sa Singapore. Gusto niyang mag-invest sa Pilipinas, particular sa real estate. At ang Alcantara Properties ay isa sa mga target niya. At ano ang kinalaman ko dito? Ngumiti si Miranda, ang ngiting iyon na alam kong may ibig sabihin. Ikaw ang magiging kinatawan niya. Si Maria Elena Villarreal, isang businesswoman mula sa Singapore na naghahanap ng mga oportunidad sa Pilipinas. Naramdaman kong may kakaibang kaba sa aking tiyan. Makakilala nila ako, Miranda. Si Dominic, si Regina, makikilala nila ako. Hindi ka nila makikilala, sabi niya ng may kumpiyansa. Una 3 taon na kayong hindi nagkita at ang huling alaala nila sa'yo ay isang babaeng laging nakayuko. Pangalawa, hindi ka na si Mariel. Ikaw si Maria Elena, mayaman, edukado, galing sa ibang bansa. Pangatlo, tumayo siya at kinuha ang isang kahon sa mesa. Binuksan niya ito at sa loob ay isang mamahaling relo, isang singsing na may brilyante at isang itim na card. Mayaman ka na ngayon, sabi niya. At kapag mayaman ka, walang magtatanong kung sino ka. Basta't may pera ka, tatanggapin ka nila. Kinuha ko ang relo, malamig ito sa aking kamay, mabigat, totoo. Saan mo nakuha ang mga ito? Hindi importante, sagot niya. Ang importante, handa ka na ba? Tumingin ako sa salamin sa harap ko.
Ang babaeng nakita ko ay hindi na si Mariel Villarreal Alcantara, ang asawang itinapon ang manugang na kinamumuhian. Ang babaeng ito ay may maikling buhok, may mamahaling damit, may tindig na hindi natatakot. Ano ang mangyayari kapag nakilala ko sila? Tanong ko. Pakikinggan mo sila, sagot ni Miranda. Pag-aaralan mo sila, at kapag handa ka na gagawin mo silang mahulog sa sarili nilang bitag. At si Dominic, tumigil siya at may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Si Dominic ang magiging pinakamadaling target. Sabi niya, dahil siya ay sakim, at ang taong sakim ay madaling manipulahin. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ay isa lamang sakim na tao na handang sirain ang lahat para sa pera. Handa na ako, sabi ko, at naramdaman kong may kakaibang lakas sa aking boses. Turuan mo ako, samantala sa mansion ng Alcantara may celebration. Sa wakas, malaya na tayo sa babaeng iyon. Sigaw ni Doña Regina, itinaas ang kanyang baso ng alak. 3 taon tayong nagtiis sa mukha niyang yan, ngayon wala na siya. Tama, mama ko. Sang-ayon ni Christina nakangiti, habang nagpa-picture para sa kanyang social media. Hindi naman siya bagay sa pamilya natin. Tingnan mo nga naman, walang pinag-aralan, walang pera, walang kaya. Puro awa lang. Nakaupo si Dominic sa dulo ng mesa tahimik. May hawak siyang baso ng whiskey at ang kanyang mga mata ay walang ekspresyon. Dominic, anak, sabi ni Doña Regina at lumingon sa kanya. Huwag kang malungkot. May bago ka ng babae, si Clarice, anak ng mga Valdez. Mas mayaman, mas maganda, mas... Alam ko, mama, putol niya ang boses ay patag. Alam ko. Anong problema mo? Hindi ka ba masaya? Nawala na ang asawa mong iyan. Tumingin siya sa kanyang ina at sa isang sandali, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata, ngunit mabilis itong nawala. Masaya ako, sabi niya at itinaas ang kanyang baso. Sa wakas, malaya na ako. Ganyan dapat, masayang sabi ni Doña Regina. Bukas may meeting tayo sa isang negosyante mula sa Singapore, si Mr. Alvaro Santos. Kung sakaling ma-invest niya tayo, mababayaran natin lahat ng utang natin. Negosyante Kratsata? Tanong ni Dominic at lumiwanag ang kanyang mga mata. Magkano ang kaya niyang i-invest? Sabihin na nating sapat na para iligtas tayo. Sagot ni Doña Regina at may tusong ngiti sa kanyang mga labi. Kailangan lang nating maging magaling sa pagbebenta. At sino ang makikipagkita sa kanya? Ang kanyang kinatawan, isang babaeng negosyante. Si Maria Elena Villarreal, sabi ni Doña Regina at inilapag ang isang business card sa mesa. Bukas sa Peninsula Hotel alas 7 ng gabi. Kinuha ni Dominic ang business card at pinag-aralan ito. Maria Elena Villarreal, bulong niya at may kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Interesante. Ang Peninsula Hotel ay isang mando na hindi ko pa nakikita, mga crystal na chandelier, mamahaling carpet, mga waiter na nakataksido. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin sa lobby at tiningnan ang aking sarili. Ang babaeng nakita ko ay hindi ko kilala. Ang buhok maikli na ka-estilo, may pulang kulay sa mga dulo. Ang damit isang itim na body-hugging dress na nagpapakita ng aking mga kurba. Ang mga sapatos, pulang tahong na natutunan kong lakaran sa loob ng 1 linggo. At ang mga mate ay may kakaibang liwanag na hindi ko alam na nasa akin. Handa ka na ba? Tanong ni Miranda nakatayo sa tabi ko. Handa, sagot ko at naramdaman kong may kakaibang kalmado sa aking boses. Pero paano kung makilala nila ako? Hindi ka nila makikilala, Tsata, sabi niya, dahil hindi ka na si Mariel. Ikaw si Maria Elena, at si Maria Elena ay hindi natatakot sa kahit sino. Huminga ako ng malalim at naramdaman kong may kakaibang lakas na pumupuno sa aking dibdib. Tumingin ako sa salamin, at sa aking refleksyon nakita ko ang isang babae na hindi ko pa nakikilala, ngunit handa akong maging siya. Tara na, sabi ko at tumalikod sa salamin. Ang ballroom ay puno ng mga tao, mga negosyante, mga politiko, mga artista. Ngunit ang mga mata ko ay nakatutok sa isang tao lamang, ang lalaking nakatayo sa gitna ng silid. May hawak na baso ng champagne, nakangiti sa isang babaeng hindi ko kilala. Si Dominic. Naramdaman kong may kumirot sa aking dibdib, ang sakit na akala ko ay nawala na, ang sakit na akala ko ay kaya ko ng kalimutan. Ngunit nandito ito, parang isang matalim na kutsilyo na bumabalik sa aking puso. Maria Elena, sabi ni Miranda at hinawakan ang aking braso. Kaya mo to? Tumingin ako sa kanya at sa kanyang mga mata nakita ko ang lakas na kailangan ko. Alam ko, sagot ko at ngumiti, hindi ang ngiti ni Mariel, kundi ang ngiti ni Maria Elena. Kaya ko. Lumakad ako patungo sa kanya, ang aking mga takong
ay sumasabay sa ritmo ng musika. Ang bawat hakbang ay parang isang deklarasyon, hindi na ako ang babaeng itinapon, hindi na ako ang babaeng laging nakayuko. Mr. Alcantaran, sabi ko at inilahad ang aking kamay. Ako si Maria Elena Villarreal, kinatawan ni Mr. Alvaro Santos. Tumingin siya sa akin at sa unang sandali, wala sa kanyang mga mata ang pagkilala. Miss Villarreal, sabi niya, at hinawakan ang aking kamay. Akala ko ba'y mas matanda ang magiging kinatawan ni Mr. Santos? Maraming nagkakamali sa akin, sagot ko at ngumiti. Ngunit natutunan kong gamitin ito sa aking kalamangan. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata, hindi pagkilala kundi interes. Interesanteng, sabi niya. Saan ka galing, Miss Villarreal? Singapore, sagot ko. Ngunit Pilipina ako. Lumaki ako sa ibang bansa, ngunit ang puso ko ay nasa Pilipinas pa rin. At bakit ka interesado sa kumpanya namin? Hindi ako interesado sa kumpanya ninyo, sagot ko, at naramdaman kong may kakaibang kapangyarihan sa aking mga salita. Interesado ako sa potensyal nito, may pagkakaiba. Ngumiti siya, ang ngiti na iyon, na dati kong iniibig, ngunit ngayon ay alam kong isang kasinungalingan. Gusto mo bang sumayaw, Miss Villarreal? Naramdaman kong may kakaibang kaba sa aking tiyan, ngunit hindi ko ito ipinakita. Sige, sagot ko at inilagay ang aking kamay sa kanyang balikat. Nang magsimula ang musika, naramdaman kong hinila niya ako palapit. Ang kanyang kamay ay nasa aking baywang, ang kanyang hininga ay malapit sa aking tainga. May nakikita akong pamilyar sa'yo, bulong niya. Nakilala ba kita sa ibang lugar? Naramdaman kong nanigas ang aking katawan, ngunit pinilit kong ngumiti. Hindi ko akalain, sagot ko, ang boses ay kalmado. Baka nagkakamali ka, Mr. Alcantara. Hindi ako nagkakamali, sabi niya, at may kakaibang titig sa kanyang mga mata. May bagay sa'yo na pamilyar. Ang iyong mga mata, parang nakita ko na sila sa ibang lugar. Tubingin ako sa kanyang mga mata, ang mga mata na minsan kong minahal, ang mga mata na minsang nagsabi sa akin ng tiwala ka lang sa akin. At sa sandaling iyon, nakita ko ang totoo, walang laman ang mga ito. Walang pagmamahal, walang panghihinayang, walang kahit anong damdamin para sa babaeng kanyang itinapon. Marahil ay nagkakamali ka. Ulit ko, at ngumiti ng mas malawak. Ngunit kung gusto mo akong kilalanin ng mas mabuti, naramdaman kong may kakaibang kislap sa kanyang mga mata, ang kislap ng isang mandaragit na nakakita ng biktima. Gusto ko iyan, bulong niya. Gusto kong makilala ka ng mas mabuti, Miss Villarreal. Naramdaman kong may kumirot sa aking puso, hindi sakit kundi isang kakaibang saya. Ang lalaking minsang nagpabaya sa akin ay naungkon ay naaakit sa akin, ngunit hindi niya alam na ako ang babaeng kanyang itinapon. At sa sandaling iyon, naramdaman kong may kakaibang kapangyarihan sa aking mga kamay. Sa malayo nakita ko si Doña Regina, na nakatayo sa gilid, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin. May kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha, hindi galit, hindi paghamak, kundi pag-aalinlangan. Parang may hinahanap siyang hindi niya mahanap. Ngumiti ako sa kanya, ang ngiti ni Maria Elena, ang ngiti ng isang babaeng hindi natatakot. At sa sandaling iyon, alam kong nagsimula na ang laro. Ang tanong ay sino ang mas magaling maglaro. Alam mo, Miss Villarreal, parang may nakikita akong multo sa'yo, yung dating asawa ng anak ko, nanigas ang buong katawan ko. Ang kutsara na hawak ko ay halos mahulog sa kamay ko, ngunit pinilit kong pigilan ang panginginig. Sa ilalim ng mesa, pinisil ko ang palad ko, ang sakit ang nagpaalala sa akin na kailangan kong manatiling kalmado. Nakatingin sa akin si Doña Regina, ang kanyang mga mata ay singkit na parang sinusukat ang bawat pulgada ng pagkatao ko. Ang singsing na esmeralda sa kanyang daliri ay umiikot-ikot, alam kong galit siya o nagdududa. Ang tanong ay alin sa dalawa, multo Doña ka? Nakangiting sabi ko, inilapag ang kutsara at mariing tiningnan siya sa mata. Hindi po ako naniniwala sa mga multo. Naniniwala ako sa mga oportunidad. Natawa si Doña Regina, ngunit hindi nawala ang pagdududa sa kanyang mga mata. Tama ka, siguro nagkakamali lang ako. Ngunit alam mo, may mga tao talaga na parang nagiiwan ng anino, kahit wala na sila, nararamdaman mo pa rin ang presensya nila. Tulad ng mga babaeng itinapon, sagot ko at pinanood kong nagbago ang ekspresyon ni Dominic sa kabilang dulo ng mesa. Mom, sabi ni Dominic, ang boses ay may bahid ng pagkainis. Hindi ito ang tamang usapan para sa hapunan. Bakit, nakangiting sabi ni Doña Regina, hindi inaalis ang tingin sa akin. Interesado lang ako sa panauhin natin. Si Miss Villarreal ay napakahalagang bisita.
ang kinatawan ni Mr. Alvaro Santos. Dapat nating ipakita ang ating paggalang. At ipinapakita ninyo po, sagot ko, sa pamamagitan ng paghahambing sa akin sa inyong dating manugang. Nakaka-flatter po. Natawa si Christina sa kabilang dulo. Grabe mom, pati ba naman ang investor natin kinukumpara mo kay Mariel? Tahimik Christina, utos ni Doña Regina at agad na natahimik ang babae. Gusto ko lang malaman ni Miss Villarreal na may kasaysayan ang pamilyang ito at ang mga taong may kasaysayan sila ang mga taong dapat bantayan. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata, hindi kumukurap. Sumasang-ayon ako sa inyo, Donya. Ang mga taong may kasaysayan sila ang mga taong may mga sikreto. At ang mga may sikreto, sila ang madaling mahuli. Naramdaman kong may nagbago sa hangin. Ang katahimikan na sumunod ay parang isang kutsilyo na pumuputol sa pagitan namin. Miss Villarreal, sabi ni Dominic sinisira ang katahimikan. Gusto kong ipakita sa iyo ang mga dokumento ng aming kumpanya, bukas ng umaga kung maaari. Siyempre sagot ko at bumaling sa kanya. Ngunit gusto kong makita ang mga numero Mr. Alcantara, hindi lamang ang mga magagandang salita. May kakaibang ngiti sa labi ni Dominic. Ikaw ay isang matalinong babae, Miss Villarreal. Gusto ko yan. Maraming lalaki ang nasasabing gusto nila ang matatalinong babae. Sagot ko, ngunit kakaunti lamang ang kayang tumanggap ng katotohanan. Natawa si Dominic at sa sandaling iyon, nakita ko ang reaksyon ni Doña Regina. Ang kanyang mga mata ay nagsisilipat sa pagitan ko at ng kanyang anak parang may hinahanap na pattern. Ngunit sabihin mo sa akin, Miss Villarreal, sabi ni Doña Regina, ang boses ay mahinahon, ngunit matalim. Saan ka ba talaga galing? Ang sabi mo ay Singapore, ngunit ang iyong Tagalog ay napakahusay. Parang hindi ka lumaki sa ibang bansa. Ang aking mga magulang ay Pilipino. Sagot ko, hindi nagpapatinag. Lumaki ako sa Singapore, ngunit sa bahay Tagalog ang gamit namin. Ang wika ay parang tahanan, kahit saan ka magpunta dinadala mo ito sa iyong puso. Interesante, sabi ni Doña Regina at uminom ng kanyang alak. Napaka-interesante. Naramdaman kong may kumalabit sa aking paa sa ilalim ng mesa si Miranda na nakaupo sa tabi ko bilang sekretarya ko. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi sa akin na kailangan kong tapusin ang hapunan na ito nang hindi nagkakamali. Kung gayon, sabi ko at inilapag ang napkin sa mesa. Kung tapos na tayo sa hapunan, nais kong makita ang bahay. Ang mga bahay ng mga matatagumpay na tao ay nagkukwento tungkol sa kanilang mga may-ari. Gusto mo bang makita ang bahay? Sabi ni Dominic at tumayo. Ako mismo ang magpapakita sa iyo. Dominic, sabi ni Doña Regina, ang boses ay may babala. Hindi ba't may kailangan kang asikasuhin? Ang kailangan kong asikasuhin ay ang ating panauhin. Sagot ni Dominic at ngumiti sa akin. Halika, Miss Villarreal, ipapakita ko sa iyo ang mansyon na ito. Tiningnan ko si Miranda at bahagya siyang tumango. Sinundan ko si Dominic, ang aking mga takong ay sumasabay sa tunog ng kanyang mga hakbang. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay puno ng alaala, ang hagdanan kung saan ako nadapa noong buntis ako, ang sala, kung saan ako pinahiya ni Doña Regina, sa harap ng mga panauhin ng kusina, kung saan ako natutong magluto ng mga pagkaing hindi ko naman gusto. Miss Villarreal, sabi ni Dominic, at napansin kong tumigil ako sa harap ng isang pinto. Okay ka lang ba? O, sagot ko at ngumiti. Ano itong kwarto? Amad ko, sabi ni Dominic, at may kakaibang ekspresyon sa kanyang muka. Ito ang dating kwarto ng dating asawa ko. Hindi pa namin ito ginagawang bodega. Naramdaman kong may kumirot sa aking dibdib, ngunit pinilit kong ngumiti. Maaari bang makita ko ito? Wala naman dito, sabi ni Dominic at binuksan ang pinto. Karamihan ng mga gamit niya ay itinapon na namin. Ang mga salitang iyon ay parang suntok sa aking tiyan. Ang lahat ng mga alaala ko, ang mga damit ko, ang mga libro ko, ang mga gamit na dinala ko, mula sa bahay ni Lola Ising, itinapon lamang nila. Pumasok ako sa kwarto at nakita kong walang laman ito. Ang mga pader ay hubad, ang kama ay wala, ang mga aparador ay bukas at walang laman. Parang hindi ako nakatira dito, parang hindi ako nag-exist. Wala na talaga, sabi ko, ang boses ay mahinahon. Parang hindi siya nag-exist. Ganoon talaga, sabi ni Dominic at may kakaibang kawalang interes sa kanyang boses. Ang mga taong umaalis, kailangan mong bitawan sila. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon nakita ko ang totoo, ang lalaking ito
ay hindi lamang isang manloloko. Siya ay isang taong walang puso. Ang babaeng kanyang pinakasalan, ang babaeng kanyang binuhatan, wala siyang naramdaman nang mawala ito. Tama ka, sabi ko at ngumiti. Ang mga taong umaalis kailangan mong bitawan sila. Ngunit ang mga taong itinapon sila ang hindi mo makakalimutan. May kakaibang expression sa mukha ni Dominic, parang may naalala siya, ngunit hindi niya maipaliwanag. Bakit parang may alam ka, Miss Villarreal? Alam ko ang maraming bagay, Mr. Alcantara. Sagot ko at lumakad patungo sa pinto. Ngunit ang pinakamahalaga, alam ko kung kailan ako dapat umalis. Lumabas ako ng kwarto at naramdaman kong may kakaibang kirot sa aking puso. Ang kwartong ito na minsan kong tinawag na tahanan ay wala ng laman. Parang ang aking buhay dito ay isang panaginip na naglaho sa umaga. Sa dulo ng hallway nakita ko si Doña Regina na nakatayo, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa akin. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang kanyang titig ay parang sinusubukang basahin ang aking kaluluwa. Doña, sabi ko at ngumiti. May nakita ba kayong multo? Hindi pa, sagot niya, ang boses ay malamig. Ngunit patuloy akong naghahanap. Natawa ako at lumakad palapit sa kanya. Kung gayon, sana ay mahanap ninyo siya. Ngunit mag-ingat kayo, ang mga multo ay hindi lamang nakakatakot. Minsan sila ang nagdadala ng katotohanan. At ano ang katotohanang dala mo, Miss Villarreal? Ang katotohanang iton, sabi ko at tumingin sa kanya ng diretso. Ang mga babaeng itinapon, hindi sila nagiging multo. Sila ay nagiging mas malakas. Naramdaman kong may nagbago sa ekspresyon ni Doña Regina, isang kislap ng takot na agad niyang itinago. Interesante kang babae, Miss Villarreal. Ganun din po kayo, Doña, sagot ko at naglakad na palayo. Nang gabing iyon sa hotel suite na tinutuluyan namin ni Miranda, hindi ako makatulog. Ang mga alaala ay bumabalik, ang mga buntis na ako, ang mga pagkain na tinitikman ni Doña Regina, ang mga tsata espesyal para sa akin. Miranda, sabi ko at binuksan ang pinto ng kanyang kwarto. May kailangan akong sabihin sa iyo. Nakaupo si Miranda sa kama, ang laptop ay bukas sa harap niya. Ano yon? Ang pagkamatay ng anak ko, hindi ito aksidente. Tiningnan ako ni Miranda, ang kanyang mga mata ay nagseryoso. Ano ang sinasabi mo? Umupo ako sa tabi niya at kinuha ang kanyang kamay. Noong buntis ako, palaging may mga pagkain na ipinapadala si Doña Regina. Mga sabaw, mga tsaa, mga prutas. Sabi niya para sa kalusugan ng kanyang apo. Ngunit pagkatapos kong mawala ang sanggol, nakita ko sa kanyang kwarto ang isang bote ng gamot. Hindi ko alam kung ano iyon, ngunit ngayon alam ko na. Paano mo nalaman? Kanina habang naglilibot kami sa bahay, nakita ko ang bote sa kanyang aparador. Ang pangalan ng gamot, ang gamot na pumipigil sa pagbubuntis na nagdudulot ng pagkalaglag. Nanigas si Miranda, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Sigurado ka ba? Oo, sabi ko at naramdaman kong may luha na bumagsak sa aking pisngi. Ang babaeng iyon, ang babaeng ngumingiti sa akin tuwing umaga, ang babaeng nagsasabing mahal niya ako tulad ng sariling anak, siya ang pumatay sa anak ko. Niyakap ako ni Miranda at sa kanyang mga bisig naramdaman kong may kakaibang lakas na bumabalik sa akin. Hindi pa tayo tapos, bulong niya. Kailangan nating ipakita sa kanila kung gaano kasakit ang nawala sa atin. Gagawin ko, sabi ko at pinunasan ang aking mga luha. Gagawin ko ang lahat para ipakita sa kanila ang sakit na idinulot nila sa akin. Ang sakit na hindi ko kayang kalimutan. Tiningnan ako ni Miranda ng may pagmamahal. Gagawin natin ito ng magkasama, tulad ng dati, tulad ng palagi. Ngumiti ako at sa unang pagkakataon naramdaman kong may totoong pag-asa. Oo, gagawin natin ito ng magkasama. Ngunit sa likod ng aking isip, may kakaibang kaba. Alam kong hindi pa tapos ang laro, at ang pinakamapanganib na bahagi ay darating pa lang. Kinabukasan ng umaga, dumating sa hotel ang isang mensahe mula kay Dominic. Isang bouquet ng puting rosas, ang paborito kong bulaklak na may kasamang note. Miss Villarreal, nais kong makilala ka ng mas mabuti. Dapat bang maghapunan tayo ngayong gabi, Dominic? Tiningnan ko ang mga rosas at naramdaman kong may kakaibang hapdi sa aking dibdib. Ang lalaking ito, ang lalaking minsang nagsabing, mahal niya ako, ay hindi nakikilala ang babaeng kanyang itinapon. Ngunit handa siyang suyuin ang isang babaeng may pera. Ang mga rosas, sabi ni Miranda at lumapit sa akin. Puti, ang paborito mo? Like ko'y, sabi ko at kinuha ang isang rosas. Ngunit hindi niya alam na paborito ko ito. Hindi niya alam na ito ang bulaklak na dala niya noong ligawan niya ako. Ano ang gagawin mo?
Ngumiti ako, ang ngiti ni Maria Elena ang nangiti ng isang babaeng hindi natatakot. Sasamahan ko siya sa hapunan. At habang kumakain tayo, ipapakita ko sa kanya ang lahat ng kanyang mga kasalanan kahit hindi niya alam na ginagawa ko ito. Mag-ingat ka, sabi ni Miranda. Si Dominic ay mapanganib. Alam ko, sabi ko at inilapag ang rosas sa mesa. Ngunit mas mapanganib ako. At sa sandaling iyon, alam kong nagsisimula na ang pinakamapanganib na bahagi ng laro. Ang tatanong ay sino ang mas magaling maglaro. Miss Villarreal, hindi ba't napakasayang isipin na ang isang babaeng tulad mo na mayaman, maganda at matalino ay maaaring magkaroon ng lahat? Ngunit may isang bagay na hindi mo kayang bilhin, ang pagmamahal ng isang lalaki na tunay na nakakakilala sa iyo. Napatigil ako sa paglunok. Ang boses ni Dominic ay parang pulot matamis, malagkit at nakakasakal. Nakaupo kami sa isang mamahaling restaurant. Ang mga kandila ay naglalaro sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin na parang ako ang pinakamahalagang babae sa mundo. Ngunit alam kong lubos na ang mga matang iyon ay nagsisinungaling. Bakit mo nasabi iyan, Mr. Alcantara? Tanong ko at inilapag ang aking baso ng alak. Hindi mo ba ako nakikilala kahit kaunti? Gumiti siya, ang ngiting iyon na minsan kong minahalang ngiting iyon na nagpatibok sa aking puso 3 taon na ang nakalilipas. Nakikilala kita, Miss Villarreal, at iyon ang dahilan kung bakit ako naaakit sa iyo. Mayroon kang liwanag, isang liwanag na hindi ko nakikita sa ibang babae. Liwanag, ulit ko, at napangiti ako ng mapait. Yan ba ang tawag mo dito? O, sabi niya at kinuha ang aking kamay. May kakaiba sa iyo, para kang isang taong nakilala ko na. Naramdaman kong may kakaibang init sa aking dibdib, hindi dahil sa kanyang mga salita, kundi dahil sa sakit na dulot ng mga ito. Ang lalaking ito ang lalaking minsang nagsabing mahal niya ako ay hindi nakikilala ang babaeng kanyang itinapon. Ngunit handa siyang suyuin ang isang babaeng may pera. Marahil, sabi ko at dahan-dahang inalis ang aking kamay. Ngunit hindi lahat ng nakikilala natin ay dapat nating paniwalaan. Tumawa siya, isang tawa na puno ng kumpiyansa. Matalino ka, gusto ko yan. Gusto mo ba? Tanong ko at tumingin sa kanya ng diretso. O gusto mo lang ang ideya ng isang babaeng matalino? Dahil mas madaling kontrolin ang isang taong iniisip mong naiintindihan mo. Sandaling nagbago ang ekspresyon ni Dominic, isang kislap ng pagkagulat na agad niyang itinago. Interesante kang babae, Miss Villarreal. Ganon din po kayo, Mr. Alcantara. Sagot ko at kinuha ang aking baso. Ngunit sabihin mo sa akin, bakit mo ako inimbitahan dito? Hindi naman tayo nagkakilala kahapon. Umupo siya ng tuwid, ang kanyang mga mata ay nagseryoso. Nais kong makilala ka ng mas mabuti. Meron kang potensyal. At nais kong malaman kung interesado ka sa isang negosyo. Negosyo, tanong ko, at nagkunwaring interesado. Anong klaseng negosyo? Ang pamilya ko ay may mga plano sa pagpapalawak, sabi niya, at ang kanyang boses ay naging mahina. At nais kong malaman kung interesado ka na maging bahagi nito. Tiningnan ko siya, ang lalaking ito na minsang nagsabing mahal niya ako, ang lalaking ito na itinapon ako tulad ng basura. Ang lalaking ito na ang pamilya ay pumatay sa aking anak. At sa sandaling iyon, alam kong nagsisimula na ang laro. Interesado ako, sabi ko at ngumiti, ang ngiti ni Maria Elena, ang ngiti ng isang babaeng hindi natatakot. Ngunit may kondisyon ako. Ano iyon? Gusto kong makilala ang iyong pamilya, sabi ko at ang aking puso ay kumakabog. Gusto kong makita ang bahay na iyong tinitirhan. Gusto kong malaman kung saan ka lumaki, kung saan ka naging lalaki. Nagbago ang ekspresyon ni Dominic, isang kislap ng pag-aalinlangan. Bakit mo gusto iyan? Dahil pa, sabi ko at ang aking boses ay naging mahina. Kung magtitiwala ako sa iyo sa negosyo, kailangan kong malaman kung sino ka. At ang isang tao ay hindi mo lubos na makikilala hanggat hindi mo nakikita ang kanyang pinagmulan. Sandaling tumingin sa akin si Dominic, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang senyales ng panluloko. Ngunit ang aking ngiti ay perpekto, ang ngiti ni Maria Elena, ang ngiti ng isang babaeng walang itinatago. Sige, sabi niya at ngumiti. Bukas ng gabi, hapunan sa aming bahay. Makikilala mo ang aking pamilya. Kailanman, sabi ko at kinuha ang aking baso. Yan ang magiging simula ng isang magandang relasyon. Kinabukasan ng gabi, nakatayo ako sa harap ng mansyon ng Alcantara. Ang bahay na minsan kong tinawag na tahanan, ang bahay na naging kulungan ko sa loob ng 3 taon.
Ang mga ilaw ay bukas, ang mga bintana ay kumikinang, at sa loob alam kong naghihintay ang mga taong sumira sa akin. Maria Elena, sabi ni Dominic, at inilahad ang kanyang kamay. Handa ka na ba? Ngumiti ako at kinuha ang kanyang kamay. Handa na! Ang pintuan ay binuksan ng isang kasambahay. Ang parehong kasambahay na minsang tumingin sa akin, nang may awa ang parehong kasambahay na hindi makatingin sa aking mga mata noong ako ay itinapon. Ngunit ngayon ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin nang may pagkamangha. Mr. Alcantara, sabi niya at yumuko. Ang iyong mga bisita ay naghihintay. Maraming salamat, Lita, sabi ni Dominic at inakay ako sa loob. Ang sala ay puno ng mga tao, ang pamilya Alcantara, ang mga kaibigan, ang mga negosyante. Ngunit ang aking mga mata ay nakatuon sa isang babae na nakaupo sa isang upuan. Sa gitna ang kanyang mga mata, ay matalim ang kanyang mga labi, ay nakaawang sa isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Miss Villarreal, sabi ni Doña Regina at tumayo, natutuwa akong makilala ka sa wakas. Ganun din po ako, Doña, sabi ko at yumuko ng bahagya. Ang iyong bahay ay napakaganda. Maraming salamat, sabi niya. At ang kanyang mga mata ay naglakbay sa aking mukha. Naghahanap, naghihinala. May kakaiba sa iyo, Miss Villarreal. Para kang isang taong nakilala ko na. Naramdaman kong may kakaibang kaba sa aking dibdib, ngunit hindi ko ito ipinakita. Marahil, Donya, ngunit hindi lahat ng nakikilala natin ay dapat nating alalahanin. Tumawa siya, isang tawa na puno ng hinala. Matalino ka, gusto ko iyan. Ganon din po ako sa inyo, Donya, na. Sagot ko at ngumiti. Ang mga matatalinong babae ay dapat magtulungan. Sandaling nagbago ang ekspresyon ni Doña Regina, isang kislap ng pagkagulat na agad niyang itinago. Halika, Miss Villarreal, ipakita ko sa iyo ang aming tahanan. At habang inaakay niya ako sa mga silid na minsan kong nilakaran, naramdaman kong may kakaibang na bumabalik sa akin. Ang bahay na ito, ang bahay na minsang kulungan ko ay magiging saksi sa aking paghihigante. Ang mesilita, Tom, sabi ni Doña Regina, at binuksan ng isang pinto ay dating silid ng aking manugang. Tumingin ako sa loob, ang silid ay walang laman, ang mga dingding ay hubad, ang mga kasangkapan ay tinanggal. Ano ang nangyari sa kanya? Itinapon namin, sabi ni Doña Regina, at ang kanyang boses ay walang emosyon. Hindi siya karapat-dapat sa aming pamilya. Naramdaman kong may kakaibang hapdi sa aking dibdib, ngunit hindi ko ito ipinakita. Naiintindihan ko, sabi ko at ngumiti. Ang mga babaeng itinapon sila ay nagiging mas malakas. Tumingin sa akin si Doña Regina, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang senyales ng kahinaan. Ngunit ang aking ngiti ay perpekto, ang ngiti ni Maria Elena, ang ngiti ng isang babaeng walang itinatago. Halika ta, sabi niya at isinara ang pinto. Ipakita ko sa iyo ang iba pang bahagi ng bahay. At habang naglalakad kami sa mga koridor, naramdaman kong may kakaibang presensya sa likod ko. Lumingon ako at nakita ko si Dominic na nakatayo sa dulo ng koridor, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin ng may kakaibang ekspresyon. Miss Villarreal, sabi niya at lumapit. Nais kong ipakita sa iyo ang aking opisina. O, sabi ko at ngumiti, ipakita mo sa akin. Inakay niya ako sa isang silid sa dulo ng koridor, isang silid na puno ng mga libro, mga dokumento at mga larawan. Ang kanyang opisina, ang lugar kung saan niya itinago ang kanyang mga lihim. Ang aking ama, sabi niya, at itinuro ang isang larawan sa dingding. Siya ang nagtayo ng imperyong ito. Tumingin ako sa larawan, isang lalaki na may matalim na mga mata. Isang lalaki na may ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, naalala ko ang mga salita ni Lola Ising, ang mga salita tungkol sa isang lalaki na nandaya sa kanyang ina. Ang iyong ama, sabi ko at ang aking boses ay mahina. Siya ay isang mahusay na negosyante. Oo, sabi ni Dominic at ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Siya ang nagturo sa akin ng lahat ng alam ko. Kabilang ang kung paano magsinungaling, tanong ko at ngumiti, o kung paano manloko. Sandaling nagbago ang ekspresyon ni Dominic, isang kislap ng pagkagulat na agad niyang itinago. Ano ang ibig mong sabihin? Wala, sabi ko at ngumiti. Nagbibiro lang ako. Ngunit alam kong lubos na ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng kakaibang marka sa kanyang isip. At iyon ang simula ng aking paghihiganti. Nang gabing iyon sa hotel suite na tinutuluyan namin ni Miranda, hindi ako makatulog. Ang mga alaala ay bumabalik, ang mga buntis na ako, ang mga pagkain na tinitikman ni Doña Regina, ang mga tsana espesyal para sa akin. Miranda, sabi ko at binuksan ang pinto ng kanyang kwarto.
May kailangan akong sabihin sa iyo. Nakaupo si Miranda sa kama, ang laptop ay bukas sa harap niya. Ano iyon? Ang pagkamatay ng anak ko, hindi ito aksidente. Tiningnan ako ni Miranda, ang kanyang mga mata ay nagseryoso. Ano ang sinasabi mo? Umupo ako sa tabi niya at kinuha ang kanyang kamay. Noong buntis ako, palaging may mga pagkain na ipinapadala si Doña Regina. Mga sabaw, mga tsa, mga prutas. Sabi niya para sa kalusugan ng kanyang apo. Ngunit pagkatapos kong mawala ang sanggol, nakita ko sa kanyang kwarto ang isang bote ng gamot. Hindi ko alam kung ano iyon, ngunit ngayon alam ko na. Paano mo nalaman? Kanina habang naglilibot kami sa bahay, nakita ko ang bote sa kanyang aparador. Ang pangalan ng gamot, ang gamot na pumipigil sa pagbubuntis na nagdudulot ng pagkalaglag. Nanigas si Miranda, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Sigurado ka ba? Oo, sabi ko at naramdaman kong may luha na bumagsak sa aking pisngi. Ang babaeng iyon, ang babaeng ngumingiti sa akin tuwing umaga, ang babaeng nagsasabing, mahal niya ako tulad ng sariling anak, siya ang pumatay sa anak ko. Niyakap ako ni Miranda at sa kanyang mga bisig naramdaman kong may kakaibang lakas na bumabalik sa akin. Hindi pa tayo tapos, bulong niya. Kailangan nating ipakita sa kanila kung gaano kasakit ang nawala sa atin. Gagawin ko, sabi ko at pinunasan ang aking mga luha. Gagawin ko ang lahat para ipakita sa kanila ang sakit na idinulot nila sa akin. Ang sakit na hindi ko kayang kalimutan. Tiningnan ako ni Miranda ng may pagmamahal. Gagawin natin ito ng magkasama, tulad ng dati, tulad ng palagi. Ngumiti ako at sa unang pagkakataon naramdaman kong may totoong pag-asa. Oo, gagawin natin ito ng magkasama. Ngunit sa likod ng aking isip, may kakaibang kaba. Alam kong hindi pa tapos ang laro at ang pinakamapanganib na bahagi ay darating pa lang. Kinabukasan ng umaga, dumating sa hotel ang isang mensahe mula kay Dominic. Isang bouquet ng puting rosas, ang paborito kong bulaklak, na may kasamang note, Miss Villarreal, nais kong makilala ka ng mas mabuti. Dapat bang maghapunan tayo ngayong gabi, Dominic? Tiningnan ko ang mga rosas at naramdaman kong may kakaibang hapdi sa aking dibdib. Ang lalaking minsang nagsabing, mahal niya ako ay hindi nakikilala ang babaeng kanyang itinapon. Ngunit handa siyang suyuin ang isang babaeng may pera. Ang mga rosas, sabi ni Miranda at lumapit sa akin. Puti, ang paborito mo. Alam ko, sate, sabi ko at kinuha ang isang rosas. Ngunit hindi niya alam na paborito ko ito. Hindi niya alam na ito ang bulaklak na dala niya noong ligawan niya ako. Ano ang gagawin mo? Ngumiti ako, ang ngiti ni Maria Elena, ang ngiti ng isang babaeng hindi natatakot. Sasamahan ko siya sa hapunan. At habang kumakain tayo, ipapakita ko sa kanya ang lahat ng kanyang mga kasalanan kahit hindi niya alam na ginagawa ko ito. Mag-ingat ka mo, sabi ni Miranda. Si Dominic ay mapanganib. Alam ko, sabi ko at inilapag ang rosas sa mesa. Ngunit mas mapanganib ako. At sa sandaling iyon, alam kong nagsisimula na ang pinakamapanganib na bahagi ng laro. Ang tanong ay sino ang mas magaling maglaro? Miss Villarreal, bilang pinakamalaking investor ng kumpanyang ito, sigurado akong may magandang dahilan ka kung bakit mo pinipigilan ang expansion plan na ito. Nakangiting, sabi ni Dominic mula sa dulo ng mahabang mesa. Pero hayaan ninyong ipaliwanag ko, ang planong ito ang magdadala sa atin sa susunod na antas. Ito ang magpapaunlad sa Alcantara Corporation. Narinig ko ang bawat salita niya, at sa bawat segundo lumalamig ang dugo ko sa aking mga ugat. Ang lalaking ito, ang lalaking tumayo sa harap ng Diyos at nangakong mamahalin ako, ay nakatayo ngayon sa harap ng mga negosyante, nagbebenta ng mga kasinungalingan. Hindi ako makaimik, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit na muling bumabalot sa aking dibdib. Ang aking mga daliri ay bahagyang nanginginig sa ilalim ng mesa at kinagat ko ang aking labi, ang ugali na hindi ko kayang alisin kahit ilang buwan na akong si Maria Elena. Miss Villarreal, tanong ni Dominic at napansin ang aking pananahimik. May katanungan ka ba? Tumingin ako sa kanya sa mga matang iyon, na minsan kong minahal sa mga labing iyon, na minsang humalik sa akin ng may pagmamahal. At sa sandaling iyon, alam kong darating na ang oras. Oo, Mr. Alcantara, sabi ko at ang aking boses ay kalmado, malamig. May katanungan nga ako. Gusto kong malaman bago natin pag-usapan ang expansion plan na ito. Bakit hindi ninyo binanggit sa mga investors ang mga kaso niyo pang-aagaw ng lupa na isinampa laban sa inyong kumpanya noong nakaraang taon? Natahimik ang buong silid. Ang may mga mukha ng mga investors ay napalingon kay Dominic na ang ngiti ay unti-unting naglaho.
Anong ibig mong sabihin na utal niyang sabi? Wala namang ganoong kaso. Meron putol ko at binuksan ko ang aking tablet. Noong Marso may isang kaso na isinampa laban sa Alcantara Corporation sa Rizal. Ang inyong kumpanya ay inakusahan ng sapilitang pagpapalayas sa mga magsasaka sa isang lupain na minana nila sa kanilang mga ninuno. Ngunit ang kaso ay biglang na-dismiss dahil sa kakulangan ng ebidensya. Itinaas ko ang aking kilay. Ngunit alam nating hindi iyon ang totoo, hindi ba? Ang mukha ni Dominic ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa takot at nakita ko ang kanyang kamay na bahagyang nanginginig habang hawak ang kanyang telepono. Miss Villarreal, pagsingit ni Doña Regina. Mula sa kabilang dulo ng mesa, ang kanyang boses ay matamis ngunit may nakatagong lason. Sa tingin ko hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan ng mga ganitong bagay. Negosyo ang pinag-uusapan natin dito. Tumingin ako sa kanya sa babaeng iyon na minsang nagpakain sa akin ng mga pagkaing may lason na minsang ngumiti sa akin habang pinapatay ang aking anak. At sa sandaling iyon naramdaman kong may kakaibang apoy na sumiklab sa aking dibdib. Ngunit ito ang tamang lugar, Doña Regina, sabi ko. At ang aking boses ay matamis malamig. Dahil ang mga investors na ito, ang mga taong ito na nagtitiwala sa inyong kumpanya, ay may karapatang malaman ang totoo. Parang may hinihiganti ka yata sa amin, sabi ni Doña Regina, at ang kanyang mga mata ay nagsisilim. Parang may personal kang laban sa pamilyang ito. Ngumiti ako, ang ngiti ni Maria Elena, ang ngiti ng isang babaeng hindi natatakot. Ngunit sa loob ko, naramdaman kong may bumabagsak ang mga pader na itinayo ko sa mga nakaraang buwan, ang maskara na isinuot ko ng napakatagal. At sa sandaling iyon, alam kong oras na. Oo, sabi ko, at ang aking boses ay nagbago. Hindi na ito ang boses ni Maria Elena, kundi ang boses ni Mariel. May hinihiganti ako. At dahan-dahan sa harap ng lahat inilagay ko ang aking kamay sa aking ulo at hinubad ang aking wig. Ang mga brown na buhok ay nahulog at ang aking tunay na itim na buhok ay lumitaw. Pagkatapos kinuha ko ang isang tissue at pinunasan ng aking mukha. Ang makeup na nagtago sa aking pagkatao ay unti-unting naglaho at sa harap ng lahat lumitaw ang totoong ako. Ako si Mariel Villarreal Alcantara, sabi ko, at ang aking boses ay malakas matatag. Ang asawang itinapon ninyo na parang basura. Ang buong silid ay nanigas. Ang mga investors ay napatingin sa akin nang may pagtataka, ang kanilang mga bibig ay bahagyang nakabuka. Ngunit ang pinakamahalaga, ang mukha ni Dominic ay kulay abo, ang kanyang mga mata ay dilat na dilat at ang kanyang bibig ay hindi makapagsalita. Mariel, na utal niyang sabi, hindi ito posible. Posible, sabi ko at tumayo ako. Dahil sa mga nakaraang buwan, habang ako ay nagpapanggap na Maria Elena, nakita ko ang lahat. Nakita ko ang mga kasinungalingan, ang mga pandaraya, ang mga ginawa ninyo sa akin, at sa iba pang mga taong inaapi ninyo. Bumaling ako kay Doña Regina na ang mukha ay namutla na parang papel. Ang kanyang kamay ay kumakapit sa kanyang upuan, ang kanyang mga daliri ay puti na sa pagkakahigpit. At ikaw, Doña Regina, sabi ko, at ang aking boses ay nanginginig sa galit. Alam mo ba kung ano ang nahanap ko sa iyong kwarto? Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin na uutal niyang sabi. Ang buti ng gamot putol ko. Ang gamot na nagdudulot ng pagkalaglag. Ang gamot na ininom ko nung ako ay buntis, ang gamot na pumatay sa aking anak. Ang kamat ni Doña Regina ay lumaki sa takot. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang lumabas na salita. At sa sandaling iyon, narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa kabilang dulo ng mesa. Ito ay kasinungalingan, sigaw ni Christina. Ang kanyang mukha ay pula sa galit. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Ikaw ay sira ang ulo. Tahimik, Christina, sabi ko, at ang aking boses ay malamig. O gusto mo bang sabihin ko sa lahat ang tungkol sa mga text messages na ipinadala mo sa mga kakilala mo, ang mga mensahe kung saan sinabi mong, sana mawala na ang babaeng iyon habang ako ay buntis? Natahimik si Christina, ang kanyang mukha ay namula sa hiya. Bumaling ako sa buong silid at kinuha ko ang isang folder mula sa aking bag. Mga dokumento ito, sabi ko, at itinaas ko ang folder. Mga ebidensya ng lahat ng kasalanan ng pamilyang ito. Ang mga kaso ng pang-aagawang lupa, ang mga pandaraya sa negosyo, ang mga bank accounts sa Switzerland, ang mga kasinungalingang sinabi ninyo sa mga investors, sa mga empleyado, sa mga taong nagtiwala sa inyo. Inilapag ko ang folder sa mesa at ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi ako humihingi ng awa, sabi ko, at ang aking boses ay matatag, malinaw. Humihingi ako ng hustisya, hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng mga taong inapi ninyo
para sa mga magsasaka na pinalayas ninyo, para sa mga empleyado na dinaya ninyo, at para sa aking anak na hindi na makikita ang liwanag ng araw. Ang mga luha ay nagsimulang bumagsak sa aking mga pisngi, ngunit hindi ako umiyak ng malakas. Hindi ko ipinakita sa kanila ang aking kahinaan, hindi ngayon, hindi kailanman. Mariel, sabi ni Dominic, at ang kanyang boses ay nagmamakaawa. Maari ba nating pag-usapan ng pribado, hindi ito ang tamang lugar? Ito ang tamang lugar, putol ko, at ang aking mga mata ay nagsilim. Dahil dito sa harap ng mga taong ito, sinisimulan ko ang pagtatapos ng inyong imperyo. At sa sandaling iyon, narinig ko ang isang tunog mula sa pinto, ang tunog ng mga takong na humahakbang sa sahig. Ang lahat ay napalingon at nakita ko ang isang babae na pumasok sa silid. Si Miranda, nakasuot siya ng itim na power suit, ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos at ang kanyang mga mata ay malamig matalas. Sa kanyang kamay ay isang tablet at sa kanyang likuran ay 2 security guards. Ako si Miranda Villarreal, sabi niya, at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. At ang kumpanyang ito, ang pamilyang ito, ay babayaran lahat ng utang nila. Ang buong silid ay nanigas. Ang mga investors ay napatingin sa akin pagkatapos kay Miranda at ang kanilang mga mata ay napalaki ng mapansin ang pagkakahawig namin. Si Dominic ay tumingin sa akin pagkatapos kay Miranda at ang kanyang mukha ay nagkulay abo, ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang lumabas na salita. Dalawang Mariel na utal niyang sabi. Hindi sabi ni Miranda at ngumiti siya ang ngiti ng isang mandaragit. Ako ang kanyang kambal na kapatid. Ang kapatid na hindi ninyo alam na umiiral. Ang kapatid na naghihintay sa tamang oras para ipakita sa inyo kung gaano kasakit ang inyong mga ginawa. Tumayo siya sa tabi ko at kinuha ang aking kamay. Ang kanyang hawak ay matatag, mainit at sa sandaling iyon naramdaman kong may lakas na bumabalik sa akin. Ang aking kumpanya, ang Villarreal Holdings, ang pinakamalaking investor ng Alcantara Corporation, sabi ni Miranda, at ang kanyang boses ay malakas, malinaw. At sa sandaling ito, inaalis ko ang lahat ng aking pondo. Ang mga bangko ay tatawag bukas at ang inyong mga utang ay babagsak sa inyong mga ulo. Hindi sigaw ni Doña Regina at tumayo siya, ang kanyang mukha ay baluktot sa galit. Hindi mo maaaring gawin ito. Ang kumpanyang ito ay itinayo ng aking pamilya. Itinayo sa pamamagitan ng pagsisinungaling at pandaraya. Sabi ni Miranda at ang kanyang mga mata ay nagsilim. At ngayon babayaran ninyo ang lahat. Tumingin ako kay Dominic, sa lalaking minsang minahal ko, sa lalaking sumira sa akin, at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ang takot ng isang tao na alam na nawala na ang lahat. Bakit, bulong ni Dominic at ang kanyang boses ay puno ng sakit? Bakit mo ito ginagawa? Dahil itinapon mo ako, sabi ko, at ang aking boses ay malamig. Dahil pinatay mo ang aking anak. Dahil sinira mo ang lahat ng minahal ko. Lumapit ako sa kanya at sa unang pagkakataon ako ang may control. At ngayon, bulong ko, makikita mo kung gaano kasakit ang mawala ang lahat. At sa sandaling iyon, tumalikod ako at tumayo sa tabi ni Miranda. Ang 2 kapatid na babae, 2 kambal, 2 mukha, na magkapareho, ngunit 2 puso na may iisang layunin. Tumingin si Dominic sa amin, ang kanyang mga mata ay dilat, ang kanyang mukha ay kulay abo, at sa kanyang mga mata nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mundo. Ngunit hindi pa ito tapos. May isa pang bagay, sabi ni Miranda at ngumiti siya. Ang mga dokumento na nasa folder na iyon, ang mga ebidensya ng lahat ng inyong kasalanan, ay ipinadala ko na sa NBI, sa SEC, at sa BIR. Ano, bulalas ni Dominic at ang kanyang mukha ay namutla. Bukas ng umaga, sabi ni Miranda at ang kanyang boses ay kalmado, ang mga awtoridad ay darating sa inyong opisina. At sa oras na iyon, ang lahat ng inyong mga sikreto ay mabubunyag. Ang buong silid ay sumabog sa kaguluhan. Ang mga investors ay nagsisigawan, ang mga empleyado ay nagmamadaling lumabas. At si Doña Regina ay bumagsak sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay kulay abo. Ngunit ako ay nakatayo lamang, pinapanood ang pagbagsak ng imperyo na minsang nagpasakit sa akin. At sa aking puso naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Tara na, sabi ni Miranda at hinawakan ang aking braso. Tapos na tayo dito. Tumango ako at tumalikod kami. Ngunit bago kami umalis, narinig ko ang boses ni Dominic. Mariel, sigaw niya at ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Mariel, patawarin mo ako. Huminto ako at dahan-dahang lumingon. Nakita ko si Dominic, ang lalaking minsang sinabi kong mahal ko, na nakatayo sa gitna ng mga guho ng kanyang imperyo,
Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako, bulong niya. Alam kong nagkamali ako. Alam kong sinaktan kita. Ngunit mahal pa rin kita. Tiningnan ko siya at sa sandaling iyon naramdaman ko ang isang kakaibang bagay. Hindi galit, hindi sakit, hindi kahit na pagkapuot, kundi awa. Mahal mo ako, sabi ko, at ang aking boses ay kalmado. Kung mahal mo ako, hindi mo sana ako itinapon. Kung mahal mo ako, hindi mo sana pinatay ang aking anak. Kung mahal mo ako, huminto ako at ang aking mga mata ay nagsilim. Hindi mo sana ako pinagkanulo. Tumalikod ako at kasama si Miranda lumabas ako ng silid. Ang mga tinig sa likuran ko ay unti-unting nawala at ang tanging narinig ko ay ang tunog ng aking mga hakbang sa sahig. At sa sandaling iyon, alam kong nagsisimula ang bagong kabanata ng aking buhay. Ngunit hindi pa tapos ang laban. May mga laban pa na darating, may mga sikreto pa na mabubunyag, at may mga sugat pa na gagaling. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman kong malaya ako. At iyon ang simula ng aking paglaya. Umaga pa lang pero parang kulay abo na ang buong mundo. Narinig ko ang malalakas na katok sa pintuan ng mansyon, hindi yung tipong bumibisita, kundi yung tipong may karapatan kang pumasok kahit ayaw mo. Buksan din niyo ito, NBI ito. Nakatayo ako sa kabilang kalsada nakasilong sa lilim ng puno ng acacia. Nakita ko ang mga sasakyang itim na huminto sa harap ng gate, ang mga lalaking nakabarong at may dalang mga dokumento. Nakita ko si Dominic na inilabas ng ito, nakapajama pa siya, ang buhok ay magulo, ang mga mata ay dilat sa takot. Ano ba ito, may warrant kayo? Hindi ninyo alam kung sino ako, sigaw niya, pero ang boses niya ay nanginginig. Dominic Alcantara, inaaresto ka namin dahil sa money laundering at pandaraya. Sabi ng isang opisyal, at ang mga kamay ni Dominic ay nilagyan ng posas sa harap mismo ng mga kapitbahay na nagkukumpulan na sa labas ng bakod. Narinig ko ang sigaw ni Doña Regina mula sa loob, isang sigaw na hindi ko pa narinig sa kanya. Hindi yung matinis na utos, hindi yung malamig na pang-aalipusta. Yung sigaw ng isang ina na nakikita ang kanyang anak na dinadala sa kulungan. Dominic, anak ko, tumakbo siya. Palabas ang kanyang robe ay maluwag, ang kanyang buhok ay gusot. Hinawakan niya ang braso ng opisyal, pero marahang itinulak siya nito. Ma'am, umatras kayo. Hindi ninyo siya maaaring dalhin. Hindi ninyo alam kung sino kami. Kami ang mga Alcantara. Pero wala nang halaga ang pangalan nila ngayon. Nakita ko si Dominic na lumingon at sa isang sandali nagtama ang mga mata namin. Sa kabila ng distansya nakita ko ang pagkatigil niya, ang pagkilala, ang kahihiyan. Mariel, narinig kong bulong niya pero hindi ako kumibo. Tumabi si Miranda sa akin, ang kanyang mga braso ay nakakross. Ganyan talaga mahina niyang sabi. Hindi masaya ang hustisya, pero kailangan. Tumango ako pero hindi ako nakaramdam ng saya. Walang tagumpay sa dibdib ko. Tanging isang kakaibang hollowness, parang may malaking espasyo sa loob ko na hindi alam kung ano ang laman. Tara na, sabi ni Miranda, may gagawin pa tayo. Pagdating namin sa opisina ng abogado, nakaupo na si Attorney Rafael Santos, ang mga dokumento ay nakalatag sa mesa. Ngumiti siya sa amin pero may seryosong tingin. Ang lahat ng bank accounts ng Alcantara Corporation ay naka-freeze, sabi niya, at inayos ang kanyang salamin. Ang king mga ari-arian, ang mansyon ng mga sasakyan, ang mga negosyo, lahat ay subject sa forfeiture. Hindi na sila makaka-recover. At si Christina, tanong ni Miranda. Naaresto rin siya kanina, sabi ni Rafael, at binuksan ng isang folder. Ang mga posts niya, yung mga pinost niya laban kay Mariel. Yung mga paninira, yung mga kasinungalingan, lahat ng iyon ay ebidensya ng cyber libel. May warrant na siya. Napasinghap ako. Si Christina yung babaeng laging nakangiti sa harap ko. Pero sinisira ako sa likod, na kulong din pala. Seryoso ba ito, tanong ko? Oo, sabi ni Rafael at tumingin sa akin ng diretso. Ang mga salita ay may kapangyarihan. At yung kapangyarihang yon ay maaaring maging sandata laban sa iyo. Tumahimik ako, iniisip ang mga gabing binabasa ko ang mga komento ni Christina, mga komentong nagsasabing walang kwenta ako, na ginamit ko lang si Dominic, na hindi ako karapat-dapat. Ang mga salitang iyon ay sumakit sa akin, pero ngayon ang mga salitang iyon ang siyang magpapabagsak sa kanya. Kailan ang trial, tanong ni Miranda? Sa 2 linggo, sabi ni Rafael. At sa totoo lang, wala na silang pag-asa. Ang ebidensya ay kumpleto. Ang mga saksi ay handa. Hindi na sila makakatakas. Kinagabihan may kumatok sa pinto ng apartment namin. Nang buksan ko ito, nanigas ako. Si Doña Regina, nakatayo siya sa harapan ko, hindi yung Reyna na nakatingin sa akin nang may paghamak, hindi yung biyenang nagpahirap sa akin ng 3 taon.
Nakatayo siya na parang lantang gulay, ang mga mata ay pula, ang mga kamay ay nanginginig. Mariel, sabi niya, at ang boses niya ay paos. Kailangan kong kausapin ka. Tiningnan ko siya. Ang babaeng minsang nagpatakbo sa akin ng walang kapaguran, ang babaeng nagpaupo sa akin sa kusina. Habang kumakain ang pamilya sa mesa, ang babaeng nagsabing hindi ka karapat-dapat sa anak ko. Nakatayo siya ngayon. Sa harapan ko nagmamakaawa. Anong kailangan ninyo, tanong ko, at ang boses ko ay kalmado. Bigla siyang lumuhod. Sa harap mismo ng pinto lumuhod siya, at ang kanyang mga luha ay bumagsak sa sahig. Patawarin mo ako, bulong niya. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong hindi ko kayang bawiin ang lahat ng ginawa ko sa iyo. Pero, patawarin mo ako, naway maawa ka sa akin. Napatitig ako sa kanya. Ang babaeng minsang nagpatakot sa akin ay lumuluhod ngayon sa harapan ko, walang-wala, sira-sira. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi galit, hindi saya, hindi kahit awa, kundi kawalan. Hindi ko kayo patatawarin, sabi ko, at ang boses ko ay mahinahon. Pero hindi ko rin kayo kayang kamuhian. Umalis kayo at huwag nang magpakita pa. Umangat ang tingin niya sa akin, ang mga mata ay puno ng luha. Mariel, alam ko kung bakit ninyo ito ginagawa. Sabi ko, at yumuko ako para harapin siya. Hindi ninyo ako hinihingan ng tawad dahil nagkamali kayo. Hinihingan ninyo ako ng tawad dahil wala na kayong ibang takbuhan. Dahil wala na kayong pera, wala nang kapangyarihan, wala nang mga kaibigang plastic na laging nakapaligid sa inyo. Namilog ang mga mata niya pero hindi siya nakasagot. Nakita ko kayo kanina, patuloy ko, at ang boses ko ay nanatiling kalmado. Nang ihatid si Dominic sa kulungan, walang tumawag sa inyo, walang lumapit. Ang mga babaeng minsang kasama ninyo sa mga sosyalan, wala ni isa sa kanila ang nagpakita. Tumulo ang mga luha niya, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang totoong Doña Regina, hindi ang reyna, hindi ang matriarch, kundi isang matandang babae na nag-iisa sa mundo. Umalis na kayo, sabi ko, at tumayo ako. Wala na akong maibibigay sa inyo. Hindi galit, hindi tawad, hindi kahit awa, wala na. Dahan-dahan siyang tumayo, ang mga tuhod ay nanginginig. Tiningnan niya ako ng matagal at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko pa nakikita paggalang. Maganda kang babae, Mariel, bulong niya. Hindi ko nakita iyon nun, pero nakikita ko na ngayon. At tumalikod siya at dahan-dahang naglakad palayo. Tiningnan ko siya hanggang sa mawala siya sa dulo ng kalye. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang luha na bumagsak sa pisngi ko. Hindi para sa kanya, para sa akin. Para sa babaeng minsang natakot sa kanya, na minsang sumunod sa lahat ng utos niya, na minsang umiyak sa kusina habang pinapanood ang pamilyang ito na kumakain nang wala siya. Tapos na ang lahat ng yon. Kinabukasan may bumisita sa akin. Si Miguel. Nakatayo siya sa harapan ko. Ang mga kamay ay nasa bulsa, ang mga mata ay hindi mapakali. Matagal kaming nagkatitigan bago siya nagsalita. Mariel, may sasabihin ako sa'yo. Ano iyon? Umupo siya sa harapan ko, at ang kanyang mga kamay ay naglaro sa kanyang mga tuhod. Alam mo ba kung sino ang nagbigay kay Miranda ng lahat ng impormasyon tungkol sa negosyo ng pamilya? Napakunot ang noo ko. Akala ko, si Miranda mismo ang nag-imbestiga. Umiling siya. Pero hindi niya alam ang lahat. Ang mga detalye ng money laundering, ang mga bank accounts, ang mga taong kasangkot, hindi niya alam ang mga iyon ng mag-isa. Tumigil siya at tiningnan ako ng diretso. Ako ang nagbigay sa kanya, sabi niya. 2 taon na ang nakakalipas. Pagkatapos mong mawalan ng anak, nakita ko ang mga dokumento sa opisina ni Dominic. Ang totoo, hindi aksidente ang pagkawala ng anak mo. Nanigas ako, pinainom ka nila ng gamot, yung iniinom mong pampakalma. Pero dinagdagan nila ng ibang gamot na magdudulot ng pagkalaglag, sabi ni Miguel. At ang boses niya ay nanginginig. Alam ni Doña Regina, alam ni Dominic, at alam ni Christina. Ang mundo ay umikot sa akin. Naramdaman kong nanginginig ang mga kamay ko at dumilim ang paningin ko. Bakit, bulong ko? Bakit nila ginawa iyon? Dahil ayaw nilang magkaroon ka ng anak, sabi ni Miguel, at ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Dahil kung magkakaroon ka ng anak, magkakaroon ka ng karapatan sa mana. At ayaw nilang ibahagi ang kayamanan ng pamilya sa isang outsider. Napasinghap ako at ang mga luha ay bumagsak nang hindi ko mapigilan. Ang anak ko ang sanggol na pinangarap ko, na pinagdasal ko na minahal ko, kahit hindi ko pa nakikita, hindi ito aksidente. Hindi ito kapalaran, pinatay siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin, tanong ko, at ang boses ko ay basag.
Bakit hindi mo ako binalaan? Gusto ko, sabi niya, at ang mga mata niya ay namumula. Gusto kong sabihin sa'yo, pero natakot ako. Natakot ako sa gagawin nila sa akin. Natakot ako na mawala ang lahat, ang pamilya ko, ang bahay ko, ang lahat ng kilala ko. Yumuko siya at ang mga luha ay tumulo sa kanyang mga tuhod. Alam kong duwag ako. Alam kong dapat kong ginawa ang tama. Pero hindi ko kaya. Kaya ginawa ko na lang ang makakaya ko. Binigyan ko si Miranda ng sapat na impormasyon para sirain sila. Tumahimik ako, pinoproseso ang lahat. Ang galit ay bumubulwak sa aking dibdib, pero sa parehong oras may isang bahagi sa akin na nakakaintindi. Tumingin ka sa akin, sabi ko, at dahan-dahan siyang umangat. Hindi mo kasalanan ang hindi mo ginawa. Pero salamat sa ginawa mo. Namuo ang luha sa mga mata niya. Mariel, hindi kita maaaring sisihin sa pagiging duwag, sabi ko, at ang boses ko ay lumambot. Dahil kung ako ang nasa posisyon mo, baka ginawa ko rin ang parehong bagay. Ang mahalaga sa huli, ginawa mo ang tama. Tinulungan mo akong makamit ang hustisya. Ngumiti siya ng pilit at pinunasan ang mga luha niya. Salamat, Mariel. Salamat sa pag-unawa. 2 linggo ang lumipas. Ang araw ng trial ni Dominic, nakaupo ako sa harap ng courtroom kasama si Miranda sa tabi ko. Nakita ko si Dominic na dinalas booster, nakakulong, nakaposas ang mga mata, ay malalim na kulubot. Tiningnan niya ako at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Lungkot. Mahal kita, sabi niya, at ang boses niya ay narinig sa buong courtroom. Mahal kita simula pa lang, pero mas mahal ko ang sarili ko. Tumigil ang lahat. Ang mga tao ay napalingon sa akin, naghihintay ng reaction. Tiningnan ko siya ng matagal, ang lalaking minsang minahal ko, ang lalaking sumira sa akin, ang lalaking pumatay sa anak ko. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Hindi ako nagsalita. Tumayo ako at dahan-dahang tumalikod. Narinig ko ang boses niya na tumawag sa pangalan ko, Mariel, pero hindi ako huminto. Lumabas ako ng courtroom at ang sikat ng araw ay tumama sa mukha ko. Tumabi si Miranda sa akin at hinawakan ang kamay ko. Okay ka lang, tanong niya. Ngumiti ako at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang ngiti ko ay totoo. Okay na ako, sabi ko, sa wakas okay na ako. At tumalikod ako at naglakad palayo, hindi na tumitingin sa likuran. Dahil tapos na ang nakaraan at ngayon harap ko na ang hinaharap. Umaga na naman, ang sikat ng araw ay pumapasok sa bintana ng maliit kong apartment at sa unang pagkakataon sa loob ng napakahabang panahon, hindi ako nagmamadaling bumangon. Hindi ko kailangang maghanda ng almusal para sa isang taong hindi naman ako pinapansin. Hindi ko kailangang harapin ang mga sarkastikong komento ng isang biyenang hindi ako tinanggap. Dito sa maliit na espasyong ito, ako ang nagdedesisyon. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Ang tanawin ay hindi marangya, mga simpleng bahay, mga lansangang abala sa mga taong may kanya-kanyang laban. Pero para sa akin, ito ang pinakamagandang tanawin. Dahil ito ang tanawin ng malayang buhay. Nang marinig ko ang doorbell, ngumiti ako. Alam ko kung sino iyon. Miranda, bati ko nang buksan ko ang pinto. Nakatayo siya roon, may dalang paper bag na amoy kape at mainit na pandesal. Namiss mo ba ako, biro niya, at pumasok na parang bahay niya ito. Sa totoo lang, bahay niya rin ito. Siya ang nagbayad ng unang taon ng upa ko kahit na tumanggi ako. Alam kong oo, kaya dinalhan na kita ng almusal. Tumawa ako at sa unang pagkakataon naramdaman kong magaan ang dibdib ko. Oo naman, laging. Umupo kami sa maliit kong mesa at habang kumakain, kinuwento niya ang mga plano niya. Pinag-iisipan kong palawakin ang foundation, sabi niya, at humigop ng kape. Hindi lang para sa mga babaeng biktima ng domestic violence, gusto ko ring magkaroon ng programa para sa mga anak nila. Kasi kapag iniligtas mo ang ina, kailangan mong iligtas din ang anak. Tiningnan ko siya at naramdaman ko ang init sa puso ko. Saan mo nakuha ang ideya? Ngumiti siya ng bahagya. Sa'yo. Kapag sinabi mong gusto mong tumulong sa iba, hindi ka tumitigil sa pag-iisip kung paano pa mas mapapabuti. Ganyan ka laging nag-iisip ng iba. Natawa ko ng mahina. Natutunan ko yan sa isang taong hindi sumusuko. Nagkatinginan kami at sa sandaling iyon, hindi namin kailangan ng mga salita. Sapat na ang presensya ng isa't isa. Pagkatapos ng almusal, nagbihis ako at nagtungo sa sementeryo. Dala ko ang mga paboritong bulaklak ni Lola, ising mga puting rosas, simple at malinis. Umupo ako sa harap ng kanyang lapida at inilapag ang mga bulaklak. Lola, bulong ko at ang boses ko ay lumambot. Nagawa ko na, nakatayo na ako. Tumingin ako sa pangalan niyang nakaukit sa bato at naramdaman ko ang mga luha na namumuo sa aking mga mata, pero hindi ito malungkot na luha.
Tandang-tanda ko pa nung sinabi mo sa akin na ang babae ay parang kawayan na babaluktot, pero hindi nababali. Akala ko noon ang ibig mong sabihin ay kailangan kong tiisin ang lahat. Pero mali ako. Ang ibig mong sabihin ay kahit anong gawin nila sa akin, hindi ako mamamatay. Hindi ako mababali. Hinaplos ko ang malamig na bato. Salamat, Lola. Salamat sa pagtuturo sa akin na maging matatag. Salamat sa pag-iingat ng sikreto tungkol kay Miranda. Alam kong hindi madali iyon para sa iyo. Pero ginawa mo para sa akin, para sa amin. Tumahimik ako sandali, hinayaan ang hangin na humaplos sa mukha ko. Mahal na mahal kita, Lola. Sana masaya ka kung nasaan ka man. Pagkatapos ng sementeryo, dumiretso ako sa event ng foundation. Isang fundraising gala para sa mga bagong programa, ang ideyang binanggit ni Miranda kanina. Nakaengganyo ako sa pakikipag-usap sa mga tao kinukwento ang mission ng foundation nang may humiling sa akin na makilala ko ang isang tao. Mariel, ito si Attorney Rafael Santos, sabi ng isa sa mga volunteer. Siya ang humawak ng legal side ng foundation. Napalingon ako at nakilala ko agad ang lalaki. Siya ang kasamang abogado ni Miranda, ang lalaking madalas kong makita sa mga hearing, sa mga meeting, pero hindi ko pa kailanman nakausap ng personal. Attorney Santos, bati ko at iniabot ang kamay. Matagal ko nang gustong magpasalamat sa iyo ng personal, sa lahat ng ginawa mo para sa amin, para sa akin. Ngumiti siya at may init sa kanyang mga mata. Hindi mo kailangang magpasalamat, Mariel. Bahagi ng trabaho ko iyon. Pero hindi lang trabaho iyon, sabi ko, at hindi ko alam kung bakit kailangan kong sabihin iyon. Alam kong personal mong inasikaso ang kaso ko. Alam kong hindi ka natulog ng ilang gabi para lang matiyak na tama ang lahat. Tumawa siya ng mahina at bahagyang namula. Hindi mo dapat alam yon. Sinabi ba ni Miranda? Ngumiti ako. Hindi, hinala ko lang. Nakita kita isang beses sa courthouse late ng gabi habang inaayos mo ang mga dokumento para sa susunod na araw. Hindi lang yon trabaho. Yun ay pagmamalasakit. Tumahimik siya at tiningnan ako ng matagal. May kakaiba sa paraan ng pagtingin niya, hindi ito mapanghusga, hindi ito mapanuri. Parang nakikita niya ako ang totoong ako. Gusto mo bang uminom tayo ng kape, tanong niya, at ang boses niya ay mahinahon. Kung wala ka namang ibang gagawin, nagulat ako sa tanong. Ilang buwan na ang nakalipas, sasabihin kong hindi. Sasabihin kong busy ako. Sasabihin kong may iba akong kailangang gawin. Pero ngayon, hindi na ako yon. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Oo, umupo kami sa isang maliit na cafe, malapit sa venue. Tahimik noong una, parehong nag-a-adjust sa presensya ng isa't isa. Pero hindi ito awkward, parang natural lang. Alam mo, sabi niya at hinawakan ng tasa ng kape niya. Hindi kita nakilala ng personal noon, pero marami na akong narinig tungkol sa'yo. Hindi lang mula kay Miranda, mula rin sa mga taong nakasama mo sa foundation. Lahat sila ay nagsasabing isa kang mabuting tao. Natawa ako ng mahina, hindi ko alam kung iyan ay totoo, pero salamat. Totoo iyan, sabi niya, at ang mga mata niya ay tapat. At gusto kong malaman mo, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa akin. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kung may mga bagay kang pinagdaanan, hindi iyon nagpapababa sa'yo. Napatingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman kong ligtas ako. Hindi dahil may nagproprotekta sa akin, kundi dahil may nakakaintindi sa akin. Gusto mo bang malaman ang totoo, tanong ko, at ang boses ko ay mahina. Hindi ko pa ito kinukwento sa iba hindi ganito kadetalye. Pero sa iyo gusto kong sabihin. Tumango siya, handa akong makinig. At kinuwento ko ang lahat. Ang mga taon ng pang-api, ang pagkawala ng anak ko, ang pagtataksil, ang sakit na daladala ko sa loob ng napakatagal na panahon. Hindi ako umiyak, hindi na ako umiiyak para sa nakaraan. Pero nanginginig ang boses ko sa ilang bahagi. Nakinig siya ng buong atensyon, hindi ako ginagambala. At nang matapos ako, tumingin siya sa akin ng diretso. Ang nakaraan ay hindi nagtatakda kung sino ka, sabi niya, at ang boses niya ay mahinahon, pero matatag. Ikaw ang nagtatakda niyan. At sa pagtingin ko sa iyo ngayon, nakikita ko ang isang babaeng hindi sumuko. Nakikita ko ang isang babaeng pinili ang buhay, pinili ang pagbangon. Yun ang nagpapaganda sa iyo, Mariel. Hindi ang nakaraan mo, kung paano mo hinaharap ang kasalukuyan. Naramdaman ko ang init sa aking dibdib. Hindi ito ang init ng paghanga, ito ang init ng pagtanggap, ang pagkakaintindihan. Salamat, bulong ko. Salamat sa pakikinig. Ngumiti siya. Salamat sa pagbabahagi. Pag-uwi ko sa apartment, tumayo ako sa harap ng salamin.
Tiningnan ko ang babaeng nakatingin sa akin, ang babaeng may mga mata na minsang laging nakayuko ang mga balikat, na minsang laging nakahunch ang mga labi, na minsang laging nanginginig sa takot. Hindi ka na natatakot, sabi ko sa sarili ko. Hindi ka na natatakot. At totoo iyon. Hindi na ako natatakot, hindi sa nakaraan, hindi sa hinaharap, hindi sa mga taong minsang nagpasakit sa akin. Natutunan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Natutunan kong mahalin ang sarili ko hindi sa kabila ng mga pinagdaanan ko, kundi dahil sa mga yon. Kinabukasan tinawagan ako ni Miranda. Gusto mo bang sumama sa akin sa rooftop ng building ko? Gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Pumayag ako at nang gabing iyon, tumayo kami sa pinakamataas na punto ng kanyang building, ang pinakamataas na building sa buong lungsod. Sa ibaba namin kumikislap ang mga ilaw ng syudad, parang mga bituin na nahulog sa lupa. Alam mo, sabi ni Miranda, at ang boses niya ay tahimik. Nung umalis ako noon, akala ko hindi ko na kailangan ng kahit sino. Akala ko kaya ko nang mag-isa, pero mali ako. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang kahinaan sa mga mata ng kapatid kong laging matatag. Kailangan kita, Mariel, sabi niya, at ang boses niya ay basag. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin yun noon. Hindi ko alam kung paano ipakita, pero totoo iyon, kailangan kita. Naramdaman ko ang mga luha na namumuo sa aking mga mata, pero hindi ito malungkot na luha. Lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Kailangan din kita, bulong ko. Simula pa lang, kahit noong hindi pa kita kilala, kahit noong hindi ko alam na may kapatid ako, kailangan na kita. At sa rooftop na iyon, sa ilalim ng mga bituin, umiyak kaming dalawa. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa saya. Dahil sa wakas may kapatid na ako, sa wakas may pamilya ako. Pagka-uwi ko ng gabing iyon, may nakita akong sobre sa may pinto ng apartment ko. Puti, walang return address, pero alam ko kung kanino galing. Dominic. Umupo ako sa sofa, hawak ang sobre. Ilang minuto akong nakaupo, pinagmamasdan ito. Ang lalaking minsang minahal ko, ang lalaking sumira sa akin, ang lalaking pumatay sa anak ko. May bahagi sa akin na gustong basahin ito. Gustong malaman kung ano ang sasabihin niya, kung hihingi ba siya ng tawad, kung magpapaliwanag ba siya, kung magmamakaawa ba siya. Pero may mas malaking bahagi sa akin na ayaw nang malaman. Binuksan ko ang sobre at kinuha ang sulat sa loob. Nakita ko ang unang linya, "Mahal kong Mariel." Hindi ko na binasa pa. Kumuha ako ng lighter mula sa drawer at sinindihan ang sulat. Napanood ko ang apoy na nilalamon ng papel, ang mga salitang minsang nangangahulugan ng lahat sa akin nagiging abo. Tiningnan ko ang mga abo na lumilipad sa hangin, na umaagos sa bintana, na nawawala sa dilim ng gabi. Hindi na ako titingin sa likod, sabi ko, at ang boses ko ay mahinahon. Nasa harap ko na ang buhay ko. Tumabi si Miranda sa akin at hinawakan ang balikat ko. Hindi siya nagsalita, hindi niya kailangan. Sapat na ang presensya niya. At habang pinapanood ko ang huling abo na nawawala sa hangin, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng napakatagal na panahon. Kapayapaan. Hindi ang kapayapaang nagmumula sa pagtakas. Hindi ang kapayapaang nagmumula sa pagpapanggap. Kundi ang kapayapaang nagmumula sa pagtanggap ng nakaraan, sa pagtanggap ng sakit, sa pagtanggap ng lahat ng nangyari. At sa kapayapaang iyon, naramdaman kong handa na ako. Handa nang magpatuloy, handa nang mabuhay, handa nang maging malaya. 3 taon na ang nakalipas. 3 taon mula nang iwan ko ang pangalang Alcantara. 3 taon mula nang piliin kong mabuhay hindi para sa iba, kundi para sa sarili ko. At ngayon nakatayo ako sa harap ng salamin, nakasuot ng puting damit, hindi ang mamahaling gown na ipinipilit ng isang pamilyang hindi naman ako minahal, kundi isang simpleng puting damit na binili ko, gamit ang sarili kong pera. Hindi perpektong fit, hindi puno ng kristal, pero sa akin perpekto ito. Hinawakan ko ang tiyan ko, marahang hinaplos. Naramdaman ko ang maliit na paggalaw sa loob, ang malumanay na sipa ng anak kong si Maria Elena. Oo, ipinangalan ko sa kanya. Sa anak na nawala sa akin. Sa anak na hindi ko nakitang lumaki. Hindi kita iiwan, bulong ko, at ang boses ko ay matatag. Hindi ka pababayaan, hindi na muli. May kumatok sa pinto at pumasok si Miranda, nakasuot ng light blue na dress. May hawak na bouquet ng mga bulaklak na mismong siya ang nag-ayos. Puti at pink na rosas, may halong baby's breath. Simple presko, maganda. Handa ka na ba, tanong niya, at ang ngiti niya ay malambot. Tumingin ako sa salamin ng isang huling beses. Nakita ko ang babae sa refleksyon, ng babaeng may buhok na maayos na nakalugay, ang mga mata na hindi na natatakot, ang mga labi na hindi na nanginginig. Oo, sagot ko at ngumiti, handa na ako. Ang kasal ay ginanap sa hardin ng isang maliit na chapel sa Tagaytay. Hindi malaki, hindi magarbo, pero puno ng bulaklak,
at sikat ng araw. Mga 10 lang ang bisita si Miranda si Miguel. Ilang malalapit na kaibigan mula sa foundation at si Lola Ising hindi sa katawan pero alam kong kasama ko siya sa espiritu. Naglalakad ako sa aisle ng walang ama na mag-akay sa akin. Walang musika na masyadong malakas. Walang daan-daang bisita na nakatingin. Pero naramdaman ko ang bawat hakbang ang lupa sa ilalim ng aking mga paa, ang simoy ng hangin sa aking mukha, ang init ng araw sa aking balat. At sa dulo ng aisle nakatayo si Rafael. Nakasuot ng simpleng puting barong may ngiti sa mga labi, hindi ang ngiting puno ng paghanga, kundi ang ngiting puno ng pagmamahal. Ang ngiting nagsasabing, nandito ako, hindi kita iiwan. Pagdating ko sa dulo, hinawakan niya ang kamay ko, at ang init ng kanyang palad ay nagbigay sa akin ng lakas. Ang ganda mo, bulong niya. Natawa ako at naramdaman kong namumula ang pisngi ko. Sabi mo sa akin yan kahapon. Kasi totoo pa rin sagot niya at ang mga mata niya ay hindi kumikibo. At totoo pa rin bukas. At sa lahat ng araw. Nang magsimula ang seremonya, naramdaman kong may humawak sa balikat ko, hindi pisikal pero espiritual. Naramdaman ko ang presensya ni Lola. Ising ang kanyang boses na tila bumubulong sa aking tainga. Anak, ginawa mo na. Nandito ka na. Nang tanungin kami ng pare kung kukunin ko ba si Rafael bilang aking asawa, tumingin ako sa kanya sa mga mata niyang puno ng katapatan. Sa mga kamay niyang hindi pa ako binigo, sa puso niyang pinili akong mahalin, hindi dahil sa kaya kong lumaban, kundi dahil sa kung sino ako. Oo, sagot ko at ang boses ko ay malinaw. Oo, kukunin ko. Pagkatapos ng seremonya, nag-toast si Miranda. Tumayo siya sa harap ng mga bisita, hawak ang baso ng champagne, at ang mga mata niya ay naglalakbay sa akin. Sa araw na ito, sabi niya, at ang boses niya ay puno ng emotion. Hindi lang si Mariel ang ikakasal. Ang babaeng natutong tumayo, ikakasal siya sa bagong buhay. Napatingin ako sa kanya at naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Alam ko na marami sa inyo ang hindi nakakaalam ng buong kwento, patuloy niya. Pero sapat na sabihin na ang babaeng nakatayo sa harap natin ngayon, ang aking kapatid, ay dumaan sa apoy. At sa halip na masunog siya, ay naging mas matatag, mas maliwanag, mas maganda. Tumigil siya at ang boses niya ay nanginginig. Mahal kita, Mariel, at ipinagmamalaki kita hindi dahil sa kung ano ang nagawa mo, kundi dahil sa kung sino ka. Niyakap ko siya pagkatapos ng toast, at ang yakap niya ay mahigpit ang yakap ng isang kapatid na minsang nawala pero ngayon ay hindi na muling mawawala. Mahal din kita, bulong ko. Salamat sa hindi mo pag-iwan sa akin. Nang magsimula ang musika para sa unang sayaw, hinawakan ako ni Rafael at dinala sa gitna ng hardin. Ang ibang mga bisita ay nag-ikot sa paligid namin, nakangiti nanonood. Alam mo, sabi niya at ang boses niya ay tahimik. Noong una kitang nakita, hindi kita kilala. Pero may bagay sa iyo na agad kong nakita, ang lakas na hindi mo alam na nasa iyo. Tumawa ako, lakas noon. Halos hindi ako makabangon. Iyon nga, sagot niya at hinigpitan ang hawak sa baywang ko. Ang totoong lakas, hindi iyong nakikita sa labas. Yung nandoon pa rin kahit na gusto mo nang sumuko. Yun ang nakita ko sa iyo. Tumigil siya at ang mga mata niya ay tumingin ng malalim sa akin. Mahal kita hindi dahil sa kaya mong lumaban, kundi dahil sa kung sino ka. Dahil sa kabaitan mong hindi wala kahit na pinagkanulo ka. Dahil sa pagmamahal mong hindi natuyo kahit na sinaktan ka. Naramdaman ko ang mga luha na namumuo sa aking mga mata, pero hindi ito malungkot na luha. Hinawakan ko ang kanyang pisngi at hinaplos ito. Mahal din kita, Rafael. Salamat sa pagtingin sa akin, hindi bilang biktima, kundi bilang babae. Habang sumasayaw kami, nakita ko si Miguel sa gilid nakatayo. Nakangiti, may baso ng alak sa kamay. Nagbago siya sa nakalipas na 3 taon. Hindi na siya ang tahimik na lalaki na laging nakatayo sa anino. Ngayon may kumpiyansa siyang dala, may kapayapaan sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng sayaw, lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Congratulations, Mariel, sabi niya, at ang boses niya ay taos puso. Karapat-dapat ka sa kaligayahang ito. Salamat, Miguel, sagot ko at hinaplos ang braso niya. Salamat sa pagiging kapatid na hindi ko inaasahan. Ngumiti siya at may bahid ang lungkot sa kanyang mga mata, pero hindi ito lungkot ng pagsisisi, kundi lungkot ng pagtanggap. Natuto akong maging mas mabuting tao dahil sa iyo, sabi niya. Natuto akong tumayo para sa tama kahit na mahirap. Kahit na kailangan kong kalabanin ang sarili kong pamilya. Hinawakan ko ang kamay niya at pinisil ito. At iyon ang dahilan kung bakit mahal kita bilang kapatid. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pinili mong maging mabuti.
Tumango siya at may kumislap sa kanyang mga mata. Kumusta naman ang pakiramdam? Ang maging malaya, tiningnan ko ang paligid, ang mga bulaklak, ang mga taong nagmamahal sa akin, ang lalaking aking napangasawa, ang kapatid kong nakatayo sa tabi ko. At hinawakan ko ang tiyan ko kung saan lumalaki ang anak ko. Parang panaginip sagot ko at ngumiti. Pero hindi ito panaginip. Ito ang totoong buhay, ang buhay na pinili ko. Nang malapit nang matapos ang gabi, tumabi ako sa isang sulok ng hardin, hawak ang bouquet ko at tumingin sa langit. Ang mga bituin ay kumikislap parang mga batong diamante na nakakalat sa itim na tela. Hinawakan ko ang tiyan ko at naramdaman ko ang paggalaw ng anak ko, ang maliit na sipa na nagsasabing, nandito ako, buhay ako, mahal kita bulong ko, at ang boses ko ay puno ng pagmamahal. Mahal na mahal kita, at mahal ko rin ang kapatid mong darating. Naramdaman ko ang presensya ng anak kong si Maria Elena hindi sa pisikal, pero sa espiritu. Naramdaman ko ang kanyang ngiti, ang kanyang kapayapaan. Pinangako ko sa iyo anak, patuloy ko. At ang mga luha ay umaagos sa aking mga pisngi, pero hindi ito luha ng kalungkutan. Hindi na kita iiwan, hindi na kita pababayaan, at kahit na wala ka na sa mundong ito, daladala kita palagi. Sa puso ko, sa mga alaala ko, sa paraan ng pagmamahal ko sa kapatid mo, tumingin ako sa langit at ngumiti. Salamat sa pagiging anak ko, kahit na sandali lang. Lumapit si Miranda sa akin at umupo sa tabi ko. Tumingin siya sa langit at tumahimik sandali. Alam mo, sabi niya, at ang boses niya ay malambot. Nung bata tayo, pinangarap nating maging prinsesa. Naaalala mo ba? Natawa ako. Oo, palagi tayong naglalaro ng corona gawa sa papel na may drawing na hiyas. Pero mas maganda pala ang totoong buhay, sabi niya at tumingin sa akin. Kasi tayo ang sumusulat ng kwento natin. Hindi ang mga engkanto, hindi ang mga prinsipe. Tayo. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang kapatid kong babae, ang babaeng minsang umalis, ang babaeng nagtago sa ilalim ng ibang pangalan, ang babaeng nagbuwis ng lahat para sa akin. Oo, sagot ko at ngumiti, at hindi pa tapos ang kwento natin. Tumawa siya at hinawakan ang kamay ko. Hindi pa, simula pa lang. Umupo kaming dalawa sa hardin, hawak ang kamay ng isa't isa, nakatingin sa mga bituin. At sa katahimikang iyon, naramdaman ko ang lahat, ang sakit ng nakaraan, ang saya ng kasalukuyan, ang pag-asa ng hinaharap. 3 taon na ang nakalipas. Nakatayo ako sa harap ng salamin, nakasuot ng damit na hindi akin sa kasal, na hindi ko gusto sa pamilyang hindi ako minahal. Ngayon nakatayo ako sa hardin, nakasuot ng damit na pinili ko sa kasal, na pinangarap ko sa piling ng mga taong pinili akong mahalin. Tumingin ako sa loob ng bahay, kung saan nakita ko si Rafael. Nakatayo sa may pinto, nakatingin sa akin nakangiti. Ang mga mata niya ay nagsasabing, halika na, nandito ako. Tumayo ako at hinalikan si Miranda sa noo. Salamat sa lahat, ate. Wala iyon, sagot niya, at ang ngiti niya ay puno ng pagmamahal. Sa susunod, ikaw naman ang bahala sa akin. Tumawa ako, deal. Lumakad ako papasok sa bahay at bago ako pumasok, tumingin ako sa langit ng isang huling beses. Ang mga bituin ay kumikislap, parang kumikindat sa akin. Salamat, Lola, bulong ko. Nagawa ko na. At tumawid ako sa pinto, hindi upang tumakas, kundi upang magsimula. Hindi upang magtago, kundi upang mabuhay. Hindi upang maging prinsesa ng isang kaharian, na hindi akin, kundi upang maging reyna ng sarili kong buhay. Hinawakan ni Rafael ang kamay ko at hinila ako papalapit sa kanya. Pagod ka na ba? Medyo sagot ko at sumandal sa kanya, pero masaya akong pagod. Hinalikan niya ang noo ko. Mahal kita, Mariel. Mahal din kita, Rafael. And sa gabing iyon, sa aming maliit na bahay sa Tagaytay, natulog ako ng mahimbing, hindi ang tulog ng pagod, hindi ang tulog ng takot, kundi ang tulog ng kapayapaan. Ang tulog ng isang babaeng alam na sa wakas nasa tamang lugar na siya, nasa tahanan na siya. Ang katahimikan ng gabing iyon ay parang yakap na ayaw kang bitawan. Nang magsara ang pinto ng maliit na bahay sa Tagaytay, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng mga taon ng pagtitiis ng mga gabing walang tulog, ng mga luhang hindi mabilang. Pero kasabay noon, naramdaman ko rin ang gaan ng paglaya. Ang pakiramdam ng isang babaeng sa wakas ay nakahinga na. Mga mahal kong tagapakinig, salamat sa pagtitiyaga. Nasamahan si Mariel hanggang sa huling hakbang ng kanyang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang mga huling eksena, ang kasalang hardin, ang mga bituin, hindi ko maiwasang magmuni-muni tungkol sa isang tagpo na paulit-ulit kong binabalikan. Noong gabing iyon sa mansyon ng mga Alcantara,
Nang mawala ang anak ni Mariel sa pangalawang pagkakataon, naalala ko ang isang linyang sinulat ko. Ang katahimikan ay hindi palaging kapayapaan. Bawat kasita may mga sandaling ang hindi pagsasalita ay hindi nangangahulugang pagsang-ayon, kundi isang sugat na hindi pa kayang ipagsigawan. Sa pagsusulat ko ng kwento ni Mariel, may napagtanto akong bagay na nais kong ibahagi sa inyo. Sa totoong buhay, madalas nating nakikita ang mga babaeng tahimik na nagtitiis, hindi dahil mahina sila, kundi dahil may kinakatakutan silang mawala. Pero may isang bagay na madalas nating nakakalimutan, ang pagmamahal ay hindi dapat nagpapababa sa'yo. Ang pag-ibig na totoo ay hindi ka ilalagay sa posisyon kung saan kailangan mong ipagtanggol ang iyong dignidad araw-araw. Kung ikaw ay nasa isang relasyon o pamilya na parang patuloy kang inuubos, tandaan mo ang pag-alis ay hindi pagkatalo. Ito ay pagpili sa iyong sarili. Ito ang pinakamahalagang aral na dala-dala ko mula sa kwentong ito. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay ang pundasyon ng lahat ng tunay na pagmamahal. Ngayon nais kong itanong sa inyo mga kaibigan. Habang pinakikinggan ninyo ito, saan kayo naroroon? Nasa bahay ba kayo sa opisina? O marahil ay nakahiga sa inyong kama pagkatapos ng mahabang araw? Ano ang naramdaman ninyo nang malaman ninyo na si Miranda ay nandyan pala sa likod ng mga anino naghihintay ng tamang panahon? Kung kayo si Mariel, kayo rin ba ay magkakaroon ng lakas na bumangon? Or may sarili ba kayong kwento ng pagbangon na nais ibahagi? Ipaalam sa akin sa mga komento dito sa ating komunidad. Laging may nakikinig. At kung naramdaman naman ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-share upang marating natin ang iba pang nangangailangan ng paalala na hindi sila nag-iisa. Naway taglayin ninyo ang kapayapaang natagpuan ni Mariel. Naway maging matapang kayo sa pagpili sa inyong sarili, sa inyong kaligayahan sa inyong buhay. Dahil tulad ng natutunan natin, hindi mo kailangang maging prinsesa ng isang kaharian na hindi sa iyo. Pwede kang maging reyna ng sarili mong mundo. Kwento ng isang babaeng nanindigan. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong buhay na karanasan ng mga taong dumaan sa katulad na pagsubok. Inaalay namin ito sa lahat ng patuloy na lumalaban. Umaasang sila ay magiging matatag sa pagharap sa kanilang sariling laban. Paalala, ang lahat ng tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay likha ng imahinasyon at hindi naglalayong manira o mang-atake ninuman. Ang kwentong ito ay ginawa para sa layuning pangaliw at pagpapalaganap ng positibong mensahe. Ito'y may isang natatanging likha na pinag-isipan, inedit at sinuri. Ang karapatang ari nito ay pagmamay-ari ng channel na ito. Mangyaring huwag i-reupload.